Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas! Live from our Vanguard Radio Network studio in Metro Manila with Attorney Edward Chico and Jen Galvez. In simulcast over 95.9 Big Sound FM Baguio City with Rico John Ferrer. Basta Batas is also heard over the following radio stations. 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental, Mindoro. And 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. This is Basta Batas. Mga kabatas, hello there! Magandang hapon sa inyong lahat. Kabatas, today is National Women's Day. Sumasaludo po kami sa mga kabatas natin mga Mars Jarn at sa mga Mars nating kabatas na nasa ibang bahagi ng mundo. Ang buong buwan po ng Marso ay ilalaan namin para sa mga kababaihan upang mas madagdagan pa ang inyong kaalaman tungkol sa inyong mga karapatan at ganun din ang inyong mga pananagutan sa batas. At dahil madami po tayo mga kabatas na nagtatanong tungkol sa kanilang issue at batas, sasagutin po natin lahat yan dito pa rin sa Basta Batas. Ako po si Rico John ng 95.9 Big Sound FM Baguio. At syempre, kasama ho natin ngayon ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico at Miss Jen Galvez. Uy, Miss Jen, happy National Women's Day. Ay, maraming salamat. Totoo yan? Sincere ka? Akala ko nga rin, Oo naman. Akala ko linggo ng wikang Filipino, naka-Filipiniana si Ma'am Jen. Na naman kami mga kabatas. Hindi kasi... Pero in fairness, Purple. Hindi kasi saan meron ka ako galing? pupuntahan mamaya na event. Mamayang gabi. Induction, oo. Mamayang gabi pa JCI. naman, hindi atat. Pwede namang mamaya magbihis. Hindi ba pwedeng... So pagdating doon, alam nila, ay ito hindi ito naligo. Tang hindi ka naligo, dire-diretso ka Gabi na. naman yan. Ganito kasi Busy yan daw. okay, sa mga event, okay? Ganito Kung gusto na mong naman siya. kung gusto mong magmukhang Ang aga-aga, sosyal, ito mukhang maging fresh. Unang-una sa lahat, kung gabi pa yung event, huwag mo na susud yung damit mo. Uy, Pagdating grabe ka, doon, attorney, mukha ha? ka ng mabaho. Diba, syempre. Ganun, may ganun. Kanina pa niya suot yan Alam ka ng mga ano yan. sobra ka naman. Pangalawa, Order in the court. Pangalawa, kung gusto mo maging social sa mga events, okay, attend ka ng event reunion, huwag kang magdadala ng plastic bag ng mga supermarket o kaya ng mga mall. Siyempre naman. Bakit? Wag. Noon. Kasi halata ka nag-commute. Ay, ganon. Hindi ka magiging social na ganon. Ganon? Hindi ba? Ang bad mo. Talaga naman, hindi ba? Kami nga pag reunion namin, may dalang, pag meron kaming kasama na may dalang plastic bag na ESOS, yung lumang plastic bag pa, Yung hindi blue. man lang mukhang bagong namili. Hindi ba alam na ay naghihikahos ito. Itong kaklase Grabe, natin, may ganun hindi talaga. naging matagumpay sa buhay. Sabi ni Mga Taya, ganyan. sabi ni Toya, ang tawa ko, may point si attorney. Oo. Kanino? Totoo yun. Huwag kayo magdadala lang. Gusto nyo magpanggap mayaman, huwag kayo magdadala ng plastic bag. Ayun. Tapos ang gagawin ninyo, kunyari, syempre, wag naman yung magko-commute ka tapos maglalakad ka sa loob ng BGC. Mahirap yung pawisan, halata kang nag-commute, di ba? So, ngayon kung gusto mong magpanggap na limbawa, may sasakyan ka, ang style niya ng ganito. Ano? Di, kunyari, di ka sa BGC, di ba? O, ang gagawin mo ngayon, mag-bus ka o kaya sumakay ka sa LRT hanggang Guadalupe. Ngayon Tapos? sa Guadalupe, doon ka na magtawag dito yung mag-taxi. O kaya yung Grab. Grab para halatang hindi mo kang PUV. Doon ka na mag-Grab para mura. Mapanlait ka Ngayon sa kung talagang commuters. konti lang ang pera mo, pwede kang maglakad hanggang Cubao. Grabe naman, ang layo nun. Kung Galing hanggang saan mo Caloocan. kaya, kasi sakto lang ang pera mo pang Grab O pagdating sa Guadalupe, mag-Grab ka na. Kahit pinawisan ka na, pagdating mo naman doon sa Tuyo kotse, na. matutuyo na yung pawis mo. din. Oo. Oo. Tapos ang gagawin niyo mga kabatas? Tapos kung, syempre, ayaw mo naman mapagkamalang wala kang pera. O di pag-order na ng drink, sabihin mo, ayaw mo na strict diet, water please.
With ice. With Yes, ice. exactly. Tapos, bago ka makipagkita sa mga kikitain mo, mga kabatas. Kumain ka na. Hindi. Ano, ang gawin mo, punta ka muna ng CR, tapos magpagpunas ka muna doon, magpabango ka. Para hindi naman obvious na Para yung hindi pawisan halata, ka. oo. Ikaw naman, hindi ka naman So kung may nakaka-relate sa plastic mga bag flight ka, ng ating iwan mo doon sa commuters. lobby. Sabi mo, kuya, kukunin ko na lang mamaya. Balikan ko yun mamaya. Para hindi halata. Ganun Pakitago yun. muna. Oo, tama. Anyway, happy International Women's Month. Day. Ay, month. Di ba? Day. Pero parang isang buong buwan dapat Sa sineselebrate. isang buwang, sa ito pong March, mga kabatas, mag-dedicate po kami ng episodes para sa mga kababaihan. Lahat po ng Yan. discussion, VAUSI, at kung ano-ano pa ba mga batas na may kinalaman sa karapatan ng mga babae. At syempre, kasama na rin dun yung pananagutan. Alangan namang puro karapatan lang. Hindi. Dapat alam nyo rin yung pananagutan nyo. But for today, isasagutin po ni Attorney Edward Chico ang lahat ng tanong ng ating mga kabatas, pati yung mga Lahat naiwan to, po natin, yung mga hindi natin nasagot. So abangan niyo po yan. Dire-diretso na tayo. Oo, kasama natin ang ating intern from De La Salle University. De La Salle University Wow, na so siya si na, Juan Mig. Si Juan Mig. One Bundok. Big Mountain. Tsaka Bundok. si yung dalawa, ano ang pangalan ng dalawa? Si Moira. Si Moira. Tsaka Moira. si Lex, Si Sandra. Lex. Oo. Mga Lex. matatalinong bata. Oo, Very young. Speaking of Moira, Kyogi kasi ang apelido niya eh. So I'd like to inform the public na meron na pong nakatapat si Noel at si Jen Galvez. Ito po ay walang iba kung hindi si Mr. at Mrs. Moira, Mr. and Mrs. Rowena Kyoge. Teka, ano bang na nakatapat? Ba't nakatapat? Secret, Paano nakatapat? Secret, pinag-uusapan kasi namin yung kahapon. Nakakahiya, huwag sa air. Ayun nga, bakit kung hindi pala dapat pag-usapan? Ba't binanggit kami mo na lang dito? po nakakaalam. Nasayang yung oras ng mga tao. Wala May lang. mga kinento ka na wala lang. Nabitin lang. Oo. Nabitin lang. Hindi nga nabitin. Ayan na siya, Hindi natin Ruela alam Lugo magpunik eh. Kyoge, diba? Ayan, Oh, diba? hi, ma'am. Alright, yung anak nyo, nako. Ayan, si Ma'am Rowena. Ay, sabi ni Jason, ang favorite noontime show sa radio every Friday. Ikaw, Jason, halata nang okay ka. Hindi naman kami noontime show eh. Noontime show? Ay, Una, hindi na to noon. Afternoon time show. Pangalawa, hindi naman to, Show. Pasensya na kayo kay Ma'am Jen, hindi kasi kami sanay dito na napupuri. Kaya pwede namang mag-thank you na lang. Hindi, niloloko Hindi na ba? si Jason. Hindi, Jason, wag salamat, ganun. Nagsesend ka ng wrong signal. Wow, okay, Sa alright. ating mga kabatas. Pero bago ang lahat, Bago Ricky lahat, John Ferrer. ito muna, bago magka-okra yan, ito muna. Okrayin muna natin yung mga nakikinig ko sa kanila mga radyo dahil magandang pang-o-okray, alright? Mananalo ho kayo ng 160 pesos load sa mga radio listeners natin. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay sagutin po ang ating katanungan and of course, i-text po sa 0939-431-1244. Ang inyong kasagutan kasama po ang inyong pangalan, address, cellphone number, ang telco na inyong ginagamit at A, B, or C. Ang ating katanungan, eto na. Yung. Aling batas ang nagbabawal na ng pagsipol, tawag o sigaw na sexual ang dating sa isang babaeng naglalakad sa kalye? Nako. Is it letter A, Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law? Sorry no. Ano yan? Anti-Bastos Law. B, Magna Carta for Women or C, Violence Against Women. Ulitin ko, aling batas ang nagbabawal na ng pagsipol, tawag o sigaw na sexual ang dating sa isang babaeng naglalakad sa kalye? A, Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. B, Magna Carta for Women or C, Violence Against Women. I-text po ang inyong pangalan, address, cellphone number at telco na ginagamit kasama ang A, B or C at sa 0939-431-1244 ikasampung texter na may tamang kasagutan mananalo po ng 160 pesos load. You're tuned in on Basta Batas, heard on radio, seen on Facebook and YouTube. Ako po, si Rico John Ferrer, kasama pa rin si Miss Jen Galvez at Attorney Edward Chico. Kailan ba masasabing rape ang rape? Yan ang tanong ng isang kabatas nating nasa kulungan ngayon sa aligasyon siya daw at kasama niya ay nang rape sa isang inuman. Libreng payong legal. That's up next on Basta Batas.
Tutok lang sa Basta Batas at sama-sama nating hanapan ng lunas, hindi butas, ang batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Hindi mo alam? Ibasta batas mo. Nila magpakasal kasi natutuwa sila sa idea ng marriage, idea ng wedding. Yung mga guests hindi pa tatawagin yan. Tapos yung bride, ibabato niya yung bulaklak. Tapos kung sinong makasalo, ibig sabihin siya na naman yung siya naman ang susunod na gagastos. Hindi kasal eh, no? Sa purol ba yun? Sa purol, pwede natin gawin yung mga matatanda ng Jewel at saka Karen. Papipilahin nyo ngayon yan. So ngayon, ibabato ngayon yung bulaklak. Sa susunod. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Alright. Magandang hapon muli sa mga kabatas natin sa nakikinig sa radyo at yung mga nanonood po sa YouTube at sa Facebook Live. Ang ating Basta Batas Helpline, huwag kalilimutan kung may katanungan ho kayo, 0939-431-1244. That's 0939-431-1244. O, si Janice Begis ba to? O Bugis? Watching daw siya from Siargao. Ay, wow, Oy. ma'am. Siargao, sana all. Ganda dyan. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Oo. Anyways, mga kabatas, ang libreng payong legal ng nag-iisang attorney ng bayan, si Attorney Edward Chico, ay sisimulan na natin. Kasama po natin ngayon from De La Salle University, si Juan Mig. Juan Mig Bundok. Hindi Bondok. One Mig Mountain. Hindi, kasi kamukha niya si Juan Mig Bondok. Si Migs Perez. Halatang matanda ka na, hindi na nga nila kilala kung sino si Juan Mig Bondok. Di matanda ka na rin kasi kilala mo eh. Aminado naman ako eh. Ay, bumawi. Aminado naman ako, ikaw lang naman tong hindi eh. O, teka, at ito tanong ha. Etong tanong, bakit naging issue ba na dininay ko ba or hindi? Hindi naman. Oo, exactly. Ikaw ang pinag-uusapan, ibabalik mo. Tama ba yun? At ang masama, binalik mo ko sa isang bagay na kahit ako, hindi ko naman dininay. Oh, ito rin si Juan Mig. Ito Ayan, si Juan Mig Bondok. Oh, di ba kasi Ay, kawig na kawig naman pala. Oo. Oh, Kaya ka mo. Dito, huwag ka mawala sa frame. Ano ka? Napapanood tayo dito, nawawala ka sa frame. Oh. Alright, Okay, right. alright. Just see later. I forgot Right. to put your ano eh. Ano, papatiin natin si Juan. Yes, magandang hapon lahat sa mga kabatas. So ako nga po si Migs or yes, One Mig Mountain. Ayan, kasi diba, intern ka kasi from La Salle, De La Salle You're University. medyo out of the frame. Ano ka, Mix, anong year ka na? Ano kinukuha mong kurso? So ngayon po nasa Communication Arts po ako at pag-graduate na din, so 4th year na ako. Ayan, Diba? fourth Gusto ko yung year. pilit siya May girlfriend mag-Tagalog. ka na or wala pa? Meron na po, Yeah, my yes. girlfriend. Alam mo kasi yung mga lintik na bata na yan, pag sila nag-uusap talaga English. Pag sa akin, Tagalog. Sila po yung sinasabi ni attorney. Anyways, alright. Attorney, ang ating unang caller, Rico John Ferrer. Alright, may caller tayo. Ready na ba yung caller natin? Ready na ba Okay. siya? Mahina. Ano, mahina? Okay. Siguro Okay, yung sige. ibang tanong muna. Alright, sige. Okay, sige. So Number first, 2, Migs. yes. Yung tanong dito ay galing kay Mafilus Oson Bilog. Yung Bilog. Bilog, sorry. Ako yun. Yung sasabihin ko sana eh. So, Well-rounded yung si Ma'am Jen. yung tanong is, yung ama ng anak ko na hindi nagsustento at gusto pang ipalaglag yung anak ko, noong buntis ako ay nagparamdam ulit at gustong makuha ang custody para sa anak namin. Ano ang pwede kong isampan na kaso laban sa kanya? Well, una sa lahat, wala kang dapat gawin. Ano? Kasi, Wala akong microphone. Una sa lahat, wala kang dapat gawin kasi nasa sayo naman yung bata yata, hindi ba? ayun. Ang nangyari lang, biglang nagparamdam, gusto niya uling magkaroon ng ugnayan doon sa anak mo, huwag kang mangangamba kasi I would assume itong bata na to ay illegitimate. Tama ba? Kasi hindi naman kayo kasal. Kasi base sa kwento parang ganon. So kung hindi kayo kasal, illegitimate ang bata, ikaw lamang ang may karapatan sa kustodiya ng bata na yan. And in fact, ang karapatan lamang ng lalaking ito ay visitation right, ano? O although may obligasyon siya na suportahan yung anak mo.
So wala kang gagawin, nasa sayo yung bata. At hindi niya man niya pwedeng kuwain yan ng sapilitan sa'yo. Mapipilitan ngayon siya magsampa ng kaso. Ang tawag doon, habeas corpus with custody of minor. So ang mangyayari niyan, pupunta siya sa korte para mahingi niya yung kustodiya sa'yo. But as a general rule, kung ang bata ay illegitimate, wala siyang karapatan dito. So huwag kang mag-alala, so chances are panalo ka. Ang magiging problema mo lang kung hindi ka fit to be a mother, pabaya ka, which I assume you are not. Pero kung sakaling pabaya ka, hindi rin ibig sabihin mapupunta na agad dun sa lalaki. Kasi pwedeng ibigay sa nanay mo, sa lola, sa lolo, or sa kapatid. Dahil nga ang ama, kapag ang anak niya ay illegitimate, wala siyang kustodiya dito at wala din siyang exercise of parental authority. Alright, okay. Kaya wala kang dapat gawin. Habang iniintay natin yung ating first caller kanina, let's proceed, Rico John, sa number 3. Alright, ano daw, sabi ni Anthony Canyo, ano daw ang pwede niyang ikaso sa tatay ng anak niya na kulang ang sustento at kakampi daw ang DSWD? At may balak pa silang kasuhan daw siya ng alarm and scandal dahil sa paghingi daw niya ng sustento. Well, una sa lahat, yung alarm and scandal na yan, baka meron siya talagang ginawa na nakaka-iskandalosa, no? Hindi naman siya basta humingi ng sustento kasi hindi naman ganun kadali yun. Ngayon, ang problema lamang natin dito, mukhang nagbibigay naman yung lalaki, kaya lang sa tingin mo kulang. Tama ba? At ikaw ay nagpunta ngayon dito sa DSWD at sinasabi mo, parang kakampi sila ng DSWD. So mga bagay na dapat natin tandaan, Sa unang aligasyon mo, halimbawa, na nagbibigay ng sustento, ito yung lumalabas na meron kang pag-amin. So kasi iba yung hindi ka binibigyan, so binibigyan ka. Ang problema lang kulang. So klaro to, Pangalawa, nung pumunta ka ngayon, nung napapunta kayo sa DSWD, parang kinakampihan ka mo ng DSWD yung lalaki. So the fact na kinakampihan siya ng DSWD, may presumption na maaaring siya ang tama. So kaya kinakailangan may ebidensya ka na maipapakita na kinakampihan siya ng DSWD na sa kabila ng mga maling ginagawa, parang halatang halata na parang may pagkiling ng DSWD. So that has to be established. Hindi po siya pwedeng aligasyon lang. Pangatlo, pagdating sa suporta, yung kulang or dami or sobra, ay depende sa napakaraming bagay kasi. Una, depende din doon sa kakayanan ng taong nagsusuporta. Sabi ko nga, hindi mo naman pwedeng ipaiyakin yung wala ng luha o wala ng iiyak pa. Hindi naman pwede na halimbawa yung asawa mo o yung lalaki nagtatrabaho sa isang construction worker. Tapos gusto mong pag-aralin, yung gusto mo siya sumagot ng tuition fee ng anak mo sa international school. So hindi naman pwede yun. Hindi ba? So kasi wala naman siya kakayanan. Pangalawa, kung depende sa kakayanan niya, nakadepende din dun sa pangangailangan ng bata. Kasi, ano ba mga pangangailangan ng bata? Kung baby yan, syempre siguro kailangan niya nung pagkain niya, yung gatas, o yung kanyang mga diaper, di ba? Kung kailangan dalhin sa ospital. Syempre, kaduda-duda naman kung halimbawa, meron kang anak na baby, tapos sinasabi mo, nangangailangan siya halimbawa ng 75-inch TV, yung mga ganyan, o kaya, padalan mo ng brief itong anak mo, size 30. Yung mga ganun. So, ibig sabihin, Grabe, size 30 agad? hindi na talaga para sa bata yun. You know what I'm driving at, hindi ba? Yes, So, depende sa pangangailangan ng bata. Pangatlo, depende din doon sa kakayanan ng babae. Kasi ang problema dito, we have this misconception na ang nagbibigay lang ng suporta ay lalaki. Correct. Kasi nga, yan yung konsepto ng toxic masculinity Na yung mga lalaki, dahil macho sila, kami dapat ang gagastos dito. At ginagamit din ng mga babae na ikaw ang naturingan lalaki, ikaw ang magbigay. Hindi totoo yan. Kung mas malaki ang kinikita ng babae kesa dun sa lalaki, di mas malaki dapat yung ambag ng babae, di ba? So, yun yung mga maraming factors na tinitingnan ng korte para malaman kung maliit or malaki ang binibigay. Hindi siya nakadepende sa kagustuhan mo. Hindi kita kalaban dito, kakampi kita, naiintindihan kita, pero kailangan ko ipaliwanag yung mga bagay na ito para mas maging maganda yung payo na mabibigay ko. So, i-specify mo. Kapag sinabi mong parang kinakampihan ng DSWD, ano yung mga pruweba para masabi ko na kinakampihan nga? Kapag sinasabi mong kulang, ano ang trabaho ng lalaki, magkano sweldo?
saan nakatira, ikaw saan ka nakatira, may trabaho ka ba or wala, kung meron magkano ang sweldo mo, at ano mga pangangailangan ng anak mo. Kasi dyan natin titingnan niyaan kung ano ang magiging amount ng suporta. Madalas kasi nagiging problema, akala natin na kung yung magkano natin gustong suporta ang masusunod. Yes. Marami kasi siyang factors, hindi ba? Kagaya nga nasabi ko, di ba, hindi nga pwede yun. Construction worker, ang gusto mo pag-aralin mo sa international school, hindi ba? Correct, oo. Gusto mo pa sa Brent. Pwede Hindi naman lumagay pwede sa yun. lugar. Lalagay ka talaga sa Social. lugar, oo. Alright. Alright. I think, Rico John, ready na yung Ready caller. na yung caller Next, natin, ano? Ready na? Yes. Okay. We have our anonymous caller from Cavite. Ayan. Oo. Ito yung Hello. tungkol saan So yung Tungkol sa- topic siya is tungkol sa yung anak na nakulong dahil sa nasabing kaso ng rape. Oo. Sir, magandang hapon. Pwedeng pakihinaan po ang inyong monitor? Opo. Hello, pakihinaan po, sir, ang inyong monitor para marinig niyo si Atty. Chico. Hello, sir. Hello po. Oo, pwedeng pakihinaan niyo yung monitor ninyo? Oo, para magkarinigan. Hello, okay na po? What's happening? Okay, alright. Sir, magandang hapon. Nandito na si Atty. Edward Chico. Tungkol ito sa kapatid mo na nakakulong sa kasalukuyan, wag na po tayo magbanggit ng pangalan at kung saan, okay? Okay. Ano pang istorya, Okay sir? Opo. Go ahead, sir. Sir, Hello? Hello po. Sige, go ahead. Andito na si attorney. Ano pong pong nangyari gusto? po? Wala kang... ano pong nangyari? Yung kapatid ko po kasi bigla na lang pong bago po nangyari yung sinasabi po nilang rape, isang araw na mahigit po yung lapse nung bago po magsampa yung sa complainant po namin. Pag sinabi natin nagpunta sa pulis o nag-file po ng complaint sa piskalya? Sa barangay pa lang po. Tapos Okay, sige. ang barangay po yung unang pinuntahan namin. Okay. Ano muna yung aligasyon? Bakit daw na-rape? Anong nangyari? Anong kwento? Kasi po, yung babae po na yun, pupunta po talaga dito sa bahay yun. Oo. Tapos, welcome po siya dito sa bahay namin. Tapos, ang pinagtaka lang po namin, nagkating po yung babae para po pumunta dito. Tapos, hanggang mga 11:30 po, nagaya po ng inuman yung babae. Mm-mm. Inaya po ng inuman niya yung kapatid ko po. Mm-mm. Tapos nung una po, dalawa pa lang po sila. Opo. Ba, hindi niyo po kailangan kwento yung detalye kung paano po nangyari yung rape po. Baka po ikikwento ninyo. Gusto ko lang malaman yung nangyari. So, ang nangyari, nag-inuman sila ng 11:30. May pinapunta pang isang tao. Lalaki ito. Opo, pinapunta po bandang 2:00 po. So, ibig sabihin, nalasing sila. Anong nangyari matapos silang malasing? Anong aligasyon ng Ang sabi babae? daw- Paano siya ni-rape? Ang sabi daw po ng kwento daw po ng babae, pinapasok daw po, binitsin daw po siya, kaya daw po, nanghina daw siya. Gano'n kaya Daw po. kadami yung Tapos, betchin na yun? Nilagyan Ano? ng vetchin. Di ko, opo, sabi daw po, O pagkatapos, sabi niya, Opo. so na-rape siya. So pumunta ngayon sa barangay. Ano nangyari pagkatapos sa barangay? sabi daw po nung kapatid niyang babae, direkta na daw po sa Station 3 kagad. Tapos pumunta sa Station 3. Tapos Opo. inaresto yung kapatid mo after 1 day. Tama ba? Pagkagaling po sa barangay, direkta na po agad sa Station 3. The following day na itong pagpunta sa barangay. Tapos Opo. tapos ang Bali, nangyari, in-inquest siya. Tama ba? In-inquest po, kinaumagahan. Tapos nagkaroon ng probable cause, so nagkaroon information sa court, nakakulong na siya. Tama ba? Opo. Okay, unang tanong ko po, meron po ba siyang abogado na tumutulong sa kanya? Yun nga pong di po namin alam kasi halos wala po kami balita sa babae kung ano pong parati po. Araw-araw po ako nagre-reply sa kanya, puro sin lang po siya. Hindi, ibig ko sabihin kasi ganito po yan. Kapag ang inyo pong kapatid ay inaresto ng pulis, siya po'y dinadala sa piskalya para magkaroon ng inquest, kagaya na sinabi ninyo. Ngayon, pagka natuloy ang pagkakakulong niyan, ibig sabihin may probable cause. Yung piskal na may hawak ng inquest, nagsampa siya ng information sa court.
So hindi nyo alam kung saan court nakulong, tama po ba? Ay kung saan court po na bumagsak ang kaso? Yun nga pong hindi pa po namin alam. Saan po malalaman? Okay, yun? unang-una po, Para okay, unang-una sa lahat, nakakausap mo naman yung kapatid mo, nabibisita Opo. niya sa kulungan. So kahit siya Opo. hindi niya din alam. Itatanong ko po mamaya. O kasi imposible pong hindi niya alam yun kasi po may information na pinafile sa court. Saang lugar yan? Yung lugar po namin. O yung nangyari yung krimen, saan siya nagdemanda? Sa Anong lugar? Tandansora po. O di ko sa Tandansora, sa Quezon City ho yan, hindi imposible Opo. pong hindi malalaman yan. So unang gawin ninyo, alamin nyo muna kung saan bumagsak na kaso. Di ho ba? So kailan lang po ba nangyari yan? February 27 po. Okay lang Tapos nga lang, o nagreklamo tuloy-tuloy yung- na, okay. Ganito po, may pera po ba kayo or wala po? Yun nga pong inaano namin kasi ang sabi daw po ni mama, kahit ano daw po mangyari, basta daw po sa ikakaayos at ikakaano. Okay, so ganito Wala po. naman daw. Pero kung wala po kayo kasing pera, marami tayong mga available na magagaling na abogado. Pwede kayong pumunta sa PAO office. Yung Public Attorney's Office. Punta kayo sa City Hall, malapit lang yung office doon. O kaya po sa IBP, sa Integrator Bar of the Philippines ng Quezon City, may office sila doon, may legal aid program sila. Tumutulong ang IBP sa ganyan kasi kada taon tumatanggap ang IBP ng halos 100 milyong pondo sa gobyerno para mahawakan yung ganyang mga kaso, makabigay sila ng tulong. Maaari din ho kayong humingi ng tulong doon. Attorney, pwede ba tayong gumawa ng sulat tapos Okay. i-recommend sa ano? Actually, pwede naman silang pumunta, pero pwede tayo gumawa ng sulat. Pero kahit hindi tayo gumawa ng sulat, pagbibigyan naman sila. Sa Okay. PAO po, meron pong tinatawag na requirement na mapatunayan na kayo ay mahirap lamang. Dito naman sa IBP, hindi ganun ka-stricto, pero kung alam naman nilang mahirap kayo, maaari naman kayo po talagang tulungan kasi kailangan nyo magkaroon ng abogado. Ngayon, sa bagay, kung wala kayong pera talaga, minsan automatic naman ina-appoint na rin ng court yung PAO para maging lawyer. So magkakaroon naman ng lawyer yung kapatid ninyo. Ngayon, ang dapat lang gawin dito ay makapag-file po kayo ng motion para po sa pansamantalang kalayaan ng inyong kapatid. Kasi po ang rape cases po as a general rule, yung ganyang circumstansya, non-bailable po yan. So ibig sabihin, wala siyang karapatan na mag-bail. So para magkaroon lang siya ng karapatan na mag-bail, kinakailangan po mapag-file siya ng motion at sa motion na yon, mapatunayan niya na yung ebidensya hindi malakas laban sa kapatid mo. So ano yung mga ebidensya na hindi malakas laban sa mga kapatid mo? So maaari niyong ikwento yung katotohanan na magkaibigan ito, parang medyo close sila, kung parang may pagtitinginan, maaari niyo ring ikwento na gano'n. Maaari niyo ring ikwento yung circumstansya na wala namang nangyaring rape, nag-inuman lang sila, nakalimot sa sarili. Lahat po to evidensyari, hindi ko masasabing makakatulong to or hindi. Pero ang point ko lang, magagamit yung mga ebidensya na ito para mapatunayan po na ika nga ay mahina lamang ang kaso. Pero hindi siya automatic. Ang point ko lang, kailangan mag-file po ng motion para po makalaya siya ng pansamantala. Kasi po pag hindi kayo nag-file ng motion, hanggat dinidinig ang kaso, kahit abutin ng 1, 2, 3 taon niya, nakakulong po yung kapatid nyo. Nako. Malinaw po? Opo. Ayun. So sir, yun ang po unang gawin natin kung mausap po tayo ng PAO lawyer. At tatatry po namin makipag-ugnayan sa kanila para matulungan kayo. Kung ako nga lang po ay may tiyempo or panahon, gusto ko sana kayong tulungan. Kaya lamang po ay marami po kasi tayong ginagawa po at magiging unfair po kung tutulungan ko kayo dahil wala po akong panahon na mailalaga. Kasi po medyo naging busy po tayo lately. So sayang po. Pero maaari niyo pong gawin yan. Okay po? Maraming salamat po. Opo. Ang gagawin namin, sir, sa on behalf of Basta Batas, susulat kami, tatawag po ako ngayong hapon sa tanggapan ng IBP dito sa Ortigas at tatanungin ko kung paanong pwedeng mas mapabilis pa na proseso sa inyong pag-i-inquire ng abogado kagaya ng sinabi ni Attorney Edward Chico. Ano po? Opo. Alright, sige sir, babalikan namin. Yan, maraming Pagdasal salamat natin po. tungkol sa kapatid mo. Okay, siguro Alright. ang maganda, paliwanag natin ano Oo, ba yung oo nga, rape. attorney. Oo, sige, Victor. Nung araw kasi ang idea natin ng rape, kapag yung ari ng lalaki ay ipinasok sa ari ng babae, no? At pag sinabing pinasok sa ari ng babae, ang sabi ng Korte Suprema, hindi kailangan pinasok na buok. Kung yan ay nakis-kis lamang doon sa harapan nung bukana, nung
nung kanyang petchay. Ano, sabihin na lang natin. Di ba? Eh ano naman to, batas naman ang pinag-uusapan. Ibig sabihin yan, rape na yon. So, dinlawin ko lang po yun na ang notion kasi Just natin... the mere fact na ang notion ano, kasi natin ng rape, kinakailangan niyaan ay naipasok, hindi ba? Pero sa Korte Suprema, Forceful. base po sa jurisprudence, base sa desisyon ng Korte, kapag ka po yung talong, di ba? Ay, Ika nga napadampi lamang doon sa bukana ng petchay. Rape na po yan. Rape na yun? I just want people to understand okay. that. Kasi sinasabi nila, Torny, hindi ko naman pinasok. Hindi mo nga There's no pinasok. penetration Hindi, walang naman. penetration, pero kiniskis mo, magiging rape na rin po yun. So, Okay dapat po maintindihan nyo yun. Ayun ang paliwanag ng batas patungkol dyan. Pangalawa po, binibigyan pa, ang rape po ngayon hindi lamang po sa ari ng babae, kung saan po lahat ng pwedeng pasukan. So pagka may pwedeng pasukan, rape pa rin yan. Okay. Kaya lang normally kapag pinasok mo halimbawa sa likuran, may butas din dun sa likuran ng petchay. O kaya sa may taas, kadalasan imbis na rape, ang nagiging kaso dyan, sexual assault. Ayan, na medyo bailable. nakikinig ka ba? Na medyo bailable naman. So, pero gusto ko lang linawin, ang rape po ngayon, hindi po nangangahulugan na doon na lamang po sa iisang butas lang. marami nang pwede ngayon. Napasukan. Actually, pag tinignan mo yung human body, 3 ang pwedeng pasukan. So, lahat yan, pagka pinasok mo doon sa isa doon sa 3 butas na yon na nalabag sa kalooban ng isang tao, hindi talaga pwede. No means no. Okay. Pangatlo, na dapat po maintindihan natin, ang rape po ay nangyayari kapag ika nga merong deception na ginawa ka, or halimbawa against dun sa kagustuhan ng babae. Di ba? Pero bago ko i-discuss further yan, gusto ko lang sabihin na yung rape is having sex with a woman or even with a man, ano? Kasi pwede mo nang ipasok kahit saan. So, ibig sabihin, pwedeng 2 lalaki. Pwede rin, pwede din siya makakommit ng rape. Pwedeng Halimbawa, 2 babae. Feeling niya yung isang lalaki bottom. Diba? Ibig po sa kasi ang lalaki nagse-sex po sila, pinapasok nila sa puwet maging totoo na po tayo kasi yun doon lang naman pwedeng pasukin din talaga yan. So pag pinasok na ganyan, ang tawag doon sa isa bottom. Okay. Oo. Sorry. Ang tawag naman doon sa gusto magpasok top. Ba't tango ka ng tango? Top. Alam ni Juan Miguel. So ganito ang magiging problema po niyaan. Ito totoo ito. Halimbawa, akala mo itong lalaki ay okay sa kanyang ipasok doon sa puwerta ng kanyang puwet, di ba? Pinasok mo ngayon yan, lumalabas na isa pala siyang top, hindi siya bottom, o kaya hindi naman siya talaga, hindi siya ang orientation niya heterosexual siya. Correct. Rape na rin yun. So gusto kong maintindihan ninyo na ang rape, hindi na lamang nakukomit ang biktima, hindi na lamang babae, pwede ring lalaki. Okay, same so sex. klaro na tayo dyan. So balik tayo dun sa rape. Ang konsepto ng rape kasi against the will of the person. Ibig sabihin ayaw niya makipag-sex sa'yo, pinilit mo siya, hindi ba? Pero ngayon tinatawag na deceptive machination. So hindi lang porkit sinabi niya na talagang categorically ayaw ko, ibig sabihin, yung ibig sabihin yung lack of consent o yung hindi pagbibigay ng consent, hindi yan nagmamanifest na parang categorically ayaw niya, kundi pwede ring nilansi mo siya. Yung circumstance yun, depende na lang kung paano mo siya masasabi as a korte, kung paano ka nalansi, na kahit ayaw mo makipag-sex ay napilitan ka. Oo. O halimbawa, ano pa ba yung tinakot ka. Di ba? Yung merong kutsilyo doon sa, wag kang maingay. Yung mga napapanood mo sa TV. Oo, pagka napapanood sa TV, di ba? So rape yan. Correct. So, ngayon, meron tayong tinatawag na statutory rape. Yung statutory rape po, ibig sabihin, yung pong biktima, kahit may consent siya, tinuturing pa rin na rape yun kasi kahit pumayag siya, ang pagpapalagay ng batas, wala pa siyang kakayanan o kapasidad na magbigay ng consent. Nung araw, statutory rape kasi hanggang 12 years old. So kung nakipag-sex sa batang 9 na taon, ang mangyayari niyan, rape yan. Kahit paminahal ka nung 9 years old na yun o yung 10 years old, naging crush ka, hindi mo pinilit, rape po yun kasi statutory rape siya. Oh my gosh. Bakit? Kasi not necessarily against the will of the child, pero ang pagpapalagay, kahit nagbigay siya ng consent,
wala siyang kapasidad pa dahil bata pa Bata. siya. Oo. Pero ni-raise na po, ang minimum age of criminal consent ngayon ay nakapeg na sa 16 years old. So ang hindi ka na lang magiging rape yan kapag ang pagitan noong lalaki at babae ay 3 taon. So halimbawa 19, 18 at saka 15, yung ganyan pwede. Pero kung halimbawa yung lalaki 20 years old, yung bata halimbawa ay 15. Kahit nagmamahalan pa yan, maaaring maidemanda yung lalaki ng statutory rape. Kasi nga. Ang minimum age of sexual consent ay naitaas na sa 16. Na bagay na rin naman na tama. Kasi globally sa pag-aaral natin, hindi ka pa, kapag ikaw ay bata pa, hindi pa ganap yung iyong mental capacity para mag-decide sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin. In fact, may pag-aaral pa nga ang UN, parang hanggang 25 years old pa nga yata Ang isang tao, talaga? hindi pa 25? buong-buo yung kaisipan niya to Latang actually ka na, decide Migs. for himself or herself. Kasi ako nung naalala ko, nung 18 ako, 19 ako, I ito. did a lot of things na in hindsight, I should have not done to begin with. Tulad Pero nung ng? mga time na yon, kagaya ng magmahal at masaktan. Di ba? Kagaya yan, hindi ba? Pero ang point natin, sa linawin natin, so kahit gusto po yun nung babae o nung lalaki, pero kung siya ay bata, rape pa rin yan. Ngayon, ang problema ngayon natin dito, kailan ba nagkakaroon ng tinatawag na against someone's will? Kasi ang nangyayari kadalasan, meron tayong flawed notion ng consent. Eto na. O kasi culturally yan Ay, naabang ako Sa kulturang Pilipino kasi, meron tayong paniniwala na ay nakipaghalikan sa akin, hindi naman makikipaghalikan yan. Gusto niya eh. Kung ayaw niya, malamang gusto yan. Okay. Nagpakita siya ng intention Oo, may mga pangyayari pa. Sumama sa akin, nag-ikli-ikli ng damit Kung hindi maikli ang damit niyan, ibig sabihin niya gusto makipagtalik niyan. Meron pa nakipag-inuman Siyang nagaya makipag-inuman. Gabi na, pumunta pa. Ito po tatandaan po natin yung konsepto po ng consent ay hindi po nakikita doon sa mga pahiwatig na ganoon. Dapat maging malinaw talaga. Kasi may mga babae, halimbawa, gusto makipaghalikan sa'yo, gusto makipag-necking, gusto makipag-petting, Anong petting? Basta alam na nila yun, O basta gustong gawin yung mga dapat na gawin na medyo sexual, hindi ba? But it does not necessarily mean na porket nakipaghalikan sa yan, kahit nalamas mo na yung mga dapat lamasin, ibig sabihin gusto niya makipag-sex. So pag sinabi niyang ayaw niya, dapat irerespeto mo yun. No means no. Hindi rin porket nakipag-inuman po yan, ibig sabihin, ay gusto makipag-sex Pumapayag yan. na. Pumayag siya, kaming dalawa lang nakipag-inuman Ibig sabihin, hindi automatic na pumapayag siya. Kaya po sa mga kalalakihan, dapat tiyakin natin na talagang yung consent ay ibinibigay ng buong buo. Kasi otherwise, mahihirapan kapag nagdemanda yan. Lalo pa ngayon na ang general weight of authority is that mas sympathetic ang korte sa mga biktima. Dati pa nga, ang doktrina pa nga dati, hindi magrereklamo ang babae kung hindi totoo ang sinasabi niya. At kailan lang to nabago ng Supreme Court? Nabago lang yung mga 2 years ago. May mga circumstansya na. But before that, or 2 or 3 or 4 years Ang ago, hirap but naman, before that, ang doctrine, kung hindi totoo yan dahil nakakahiya ang rape, hindi maglalakas loob ang isang babae na humarap sa korte at magsabi na na-rape siya dahil it's so humiliating and embarrassing. Pero syempre sa totoong buhay, hindi naman totoo yun kasi ako nga ang dami kong mga nakarelasyon na nung hindi na kami, ang daming sinasabing hindi totoo di ba? Ang daming aligasyon, lalo na kung hindi nakaka-move on, di ba? But then at the end of the day, it's always important for men particularly to have this parang concept of consent na tama, 'di ba? Pag Tiyakin sinabi mo. mong consent, yung may pagpayag. Oo, kasi alam mo sa totoo lang mas maganda nga like yung mga one night stand. Paano Ang yun? hiligid ng mga lalaki niyan, may nakilala, hindi naman kakilala, nakipag-sex ka. Paano kung nagreklamo yan, pumunta sa korte yan, sinabi niyang ni-rape mo siya, halos wala kang ebidensyang mapapakita na Kasi nga, una sa lahat, may kakilala mo siya o may Magkakilala ugnayan kayo, kayo oo. o may mga nakakaalam man lang na tao na kahit paano may relasyon kayo na magagamit mong ebidensya. Kasi ang problema sa rape, 'di ba? Ang nakakaalam lang ng pangyayari ng rape, yung nang-aakusa at inaakusahan. Wala namang birang-bira lang yung nire-rape na nakikita May na witness. lahat Oo. na may Oo, witness, correct. hindi ba? Correct. Pero attorney, paano kung halimbawa sabihin niya, ano siya yung prostitute? Can a prostitute also qualify para maging victim? Oo naman, oo. Hindi porket siya ay prostitute, ibig sabihin
ay hindi na siya pwedeng magreklamo. In fact, kahit po ang asawa ninyo, pwede na rin kayong Marital ireklamo ng rape. Kasi nung araw, ang notion natin, Marital rape, pag oo. asawa yan, sa akin yan. I Correct. can do whatever I want to my do with her. Ownership. Culturally kasi, ang tingin sa mga babae parang property, pati mga anak. Alam mo, I remember, Correct. nung ako ay nag-aaral pa sa UP, nagkaroon kami ng immersion program sa isang lugar dito sa South Hindi ko maalala kung saan mismo sa Visayas region. But I remember, may nakausap akong lalaki noon, I was very, very young. He admitted he was actually having sex with his kids. Oh my gosh, really? Pero ito yung pananaw Wow. niya, sabi niya, buti na lang sa kanila lang at least anak ko yan. Oh, Kesa naman sa sick. ibang mga tao. So it turns out, meron siyang notion na yung mga anak niya parang properties pag-aari niya. May notion na yung asawa niya pag-aari niya na kumot mag-asawa tayo, I can do whatever I want to do with you. Hindi po totoo yun. Hindi natin pag-aari ang anak natin, hindi natin Correct. pag-aari ang asawa natin. Parang nung panahon na halimbawa ng Amerika nung may slavery sila, tinanong sila doon, sabi sa kanila, kala ko ba may demokrasya ang Amerika? Bakit may mga slaves kayo? Alam mo sabi ng mga Amerikanong puti, may demokrasya kami, we treat men equally. Ang problema, hindi naman sila tao, property sila. Di ba? Ang saklap. Ang mga Grabe, babae, until early in the 1900s, bawal silang bumoto. There used to be a time, pag babae ka sa 60s, Amerika, bawal kang magmaneho na sasakyan. So tinanong din sila yung mga Amerikano, akala ko ba may democracy, may equality? Ba't ganyan ang pagtrato sa mga babae? Ang sagot nila, actually, tao sila, human sila, but lesser form. So, ibig sabihin, marami tayong pananaw na mali na in good faith, pinaniniwalaan natin na hindi masama o ika nga hindi mali. Kaya lang ang problema, ang batas po ay very, very specific. And very clear. Oh, very clear. Hindi mo pwedeng, hindi, walang pakialam ang batas kung ano yung pananaw mo doon. Ang importante lang, kung ginusto mo bang gawin yun, kasi doon pumapasok yung tinatawag na intent. Correct. Again kung may babae po, wag na po kayo pong, hindi po porket nakipaghalikan, ibig sabihin gusto niyan. Yun na. Hindi ba? Oo. So, kaya po mag-iingat tayo, yung mga lalaking may hilig sa one night stand, be very, very careful, hindi ba? Alam niyo kung sino kayo, lalo na yung mga babaero, kasi talaga magkakaproblema kayo niyan. Kasi kapag ikay ng babae, pagkatapos niya ayaw mo na doon sa babae, minsan pag scorned yung isang tao, capable gawin ng kahit ano. Kaya may nabasa nga ako sa Facebook hapon, di ba, sa mga hindi babaero dyan, may meeting tayo bukas. May address ba? Nabasa mo yon? Ano yun? May kumalat na post sa Facebook hapon. Sa mga hindi babaero dyan, may meeting tayo bukas. Umattend ako ng meeting. Ako lang mag-isa. Ano to? Pandilin lang. Panliling na deception. Sabi ni Lizelle, pwede pong magtanong sa'yo, attorney, pag po ba minor na anak ng 43-year-old, hindi naman sinasadya dahil kusang lumapit ang minor. Yun na nga po yung sinasabi ko nga po. Tinaas na po yung ating minimum age of sexual consent ni 16 years old na dati 12 So kung yung bata ay 15, 14, kahit yan pa nagpakita ng motibo, kahit siya pa po yung nag-aya makipag-sex sa'yo, ba yan? wag na wag mong gagawin yan kasi nga po, ang sabi ng batas, bagamat nagbigay siya ng pahintulot, wala pa siyang kapasidad, yung kanyang kaisipan. magdesisyon. Hindi pa siya mature enough to be able to properly give his or her consent. Pero attorney, di ba ang Consent. definition ng Ayun. batas sa minor is 18 and below. So kung 17 yung bata, pasok, hindi na siya pasok doon sa... Kung 17 Hindi. naman siya, hindi na siya Oo, pasok minor. sa rape, pero pwede ka namang mademanda ng tinatawag na seduction. So, ba, 17 yung babae. Seduction naman yan. Lalo pa kung yung bata inosente. Ang magiging defense mo na lang yan, kahit 17 siya, she sleeps around, talagang alam ng lahat, nakikipag-sex siya kahit kay Nino. Kasi yun naman ay, ang pagpapalagay naman ng batas doon, kung ikaw ay 17 halimbawa, pwede ka nang magbigay ng consent pero hindi pa siya buong buo. Hindi pa siya ganap na ganap. Ayan The consent is somehow dahil mo isa-splice. vitiated. So kaya minsan, di ba, mag-girlfriend ka ng 17 years old, 43 years old ka, sasabihin nyo, nagmamahalan kayo, di ba? Ang pagkapalagay ng batas, kung mas matanda ka, may tendency na pwede mong i-corrupt yung kaisipan nitong Correct. 17 years Kaisipan, old. oo. Tama nga naman kasi ikaw mas may alam Correct. dapat dyan. Oy, sabi ni Alberto Pascual, Kuya Abet,
Sabi niya, attorney, attend ako bukas. Pa-attend Wala, daw siya. late ka na. Tapos na yung meeting. Tapos na nga, Kuya Abet. Oo, hindi mo nabalitaan. Ako papunta pa lang eh. Sabi Kaso, hindi, Rico balik na eh. Jan, sabi ni Jay Salazar, attorney, kahit yung nagpa-meeting, di umattend. Oo. Ay, talaga? Oh? Ako lang ang umattend talaga. Wow! Oh? Yung hiya ko. Alright, Oo. Rico Jan Ferrer, bago natin bago natin basahin ang... So, klaro po yung pinag-uusapan natin Ganda. mga kabatas. Oo. O, Ganda. sige. Alright, siguro this would be a good time to pause for a break. Kahit na hindi ko sinasabing hindi dapat sinasabi yung break kasi naubos na. Rico Oy, Jan pero, Ferrer. sandali Umayos sandali ka. yung mga nakikinig ng radyo, baka nakalimutan nyo na ho yung ating katanungan. Aling batas ang nagbabawal na ng pagsipol, tawag o sigaw ng sexual ang dating sa isang babaeng naglalakad sa kalye? A. Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. B. Magna Carta for Women or C. Violence Against Women. I-text nyo po yan sa 0939-431-1244. 10th texter ang mananalo po ng 160 pesos load. Oy, Alright, you're Rico tuned Jan, in. sandali, Oy. bago yung CBB mo, baka makalimutan natin sabi ni Toyang, sa 10 viewers po, kahit hit the like button, please, at pakishare na rin. Ang Oh, hindi diba? mag-like, mamalsin ang love. Mamalasin. Mamalasin ang Mamalasin. love yap. Ano yung love yap? Kino-correct mo Love kanina life. si Love Lex life. doon sa kanyang bilog. Sabi mo, bilog. Ikaw naman, mamalsin. Mamalasin. Kasi naman si Toyang, kaloka. Mamalasin ang love life. Love life. Love Kasi life. naman pwede naman. Sabi ni Leandro Magpayo, shout out po sa Basta Batas from Cabanatuan City. 292 days na lang. Pasko na. Pasko na. Wala pa rin Sus Mariose. si Cayetano. Yan yata. Grabe. Yan ba yun nangako si Cayetano nang magbibigay siya ng 10,000? Oo. Oo. Ayan, go na Rico Ng Jan. 10,000 nasa na. Ito, hindi man 10,000 pero mga libreng payo legal, pamimigay natin mamaya. You're tuned in on Basta Batas, heard on radio, seen on sige. Facebook and YouTube. This is Rico John Ferrer with Ms. Jen Galvez and Attorney Edward Chico. Kabatas na pinipilit ng tanod pumunta sa barangay hall kahit walang sumon. Pwede ba yarn? Susunod ho yan sa Basta Batas. Ma'am Jen, tingnan mo. Nanay, Lang tayo. Dead, dead, Ina. dead. mother, Lang tayo. Mas auntie, ate, inday, lola, ateng, mudra, besh, o Mars. Ano pa man ang tawag sa'yo? Para sa amin, isa kang superwoman. Vanguard Radio Network honors all the Filipino women during this month of March for their important contributions in fostering the Filipino families, taking part in growing our economy and continually serving as beacons of resilience, strength, and courage that builds a stronger nation. Maraming salamat po. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Coffee, kung wala, warm water. Basta Batas. Ayan, okay. Magandang hapon po uli. Bruce Lee Mones, naputol. Oy, pakilike po yung aming YouTube channel, Basta Batas sa YouTube at saka Basta Batas sa Facebook Live. And inuulit po natin ang Basta Batas Helpline 0939-431-1244. Sir John, si Aquino, dating PT Forms, magandang hapon sa'yo. Uy, hello. Mamigs, ikaw, teka muna, gusto kong malaman. Ito, attorney, bago natin tuloy yung mga tanong, gusto kong malaman. May magigisa. May magigisa. Feeling ko may magigisa. Ito, may girlfriend na eh. Ano ba? Mix para Meron na. Sagot ka, oh. Hindi naman siya oo. Actually, nanonood na siya ngayon. Batiin mo yung anong pangalan ng girlfriend mo? Denise. Batiin mo si Tagalog, Denise. Tagalog. Batiin mo si Okay, Denise. magandang hapon Denise Gonzalez at salamat sa pagnood mo dito sa Basta Batas. Diba? Sige na nga, pwede na. Pwede na yun. Oo, Rico John, Sounds like. Sounds like, correct. Sabi ni Lizelle, yung pag pina-DNA test, doon po ba malalaman kung anak ng lalaki o hindi pag napatunay? Oo, ma'am. Kasi ang DNA is if I'm not mistaken, it's 99.9% na accurate. So, walang mintis Teka, yan. ano yung pinag-uusapan? Sorry, may nagte-text dito kasi. DNA daw, Sinasagot ako. ipapa-DNA yun. Paano DNA tanong niya? daw.
Pag Gaano daw ka-effective ang DNA? Hindi, doon daw ba sa DNA malalaman kung kanya o hindi? Doon sa lalaki o hindi yung anak? Well, unang-una sa lahat, yung DNA kasi is a technology that is available right now para ma-establish kung anak mo Yes. nga o hindi ang isang bata. But take note of that, hindi po automatic na pwede kang pumunta sa korte at papayagan ka na ipa-DNA yung isang bata na kiniklaim mong anak o hindi. Kasi ang unang tinitingnan muna dyan, kung meron, halimbawa, kadalasan, sabi ng Korte Suprema, halimbawa kung may similarity, magkamukha talaga sila, bilugan yung nanay, bilugan din yung anak. Hindi ba? Ikaw And then, sample hindi sasabing Baka na ikaw. naman Kunyari, di ba, bilugan yung nanay, bilugan yung anak, di ba? Malaki yung mata ng nanay, malaki din yung mata ng anak. Hindi ba? Ika nga talagang mini-me. Kahit kapag sinabi, yung tatay, halimbawa, bilugan yung tatay, kasi kadalasan tatay nagrereklamo, bilugan yung tatay, bilugan din yung bata. Yung tatay manipis yung buhok, manipis din yung buhok ng bata. Yung tatay may buntot, yung bata meron din. Meron din, di ba? So ibig sabihin magkamukha talaga. Parehong may sungay, di ba? Seriously, pag pumunta ka sa korte, sinabi ng tatay na, Your Honor, pasubmit natin sa DNA to, naniniwala ako hindi ko to anak. Pwede siyang namang sa itsura pa lang, makikita mo naman na para sila talagang mag-ama. So, kaya ko kailangan sabihin to, hindi po automatic, hindi po mechanical act yung pagpapa-DNA. Tinitingnan din ng korte kung may dahilan ba para ipa-DNA. Kaya kung talagang hindi magkamuka, pwede siguro ipa-DNA para ma-establish. Kasi may mga magkakamag-anak naman na hindi magkamuka. May mag-ama na hindi magkamuka. Pero bihirang-bihira naman din kasi yung magkamuka na walang tawag dito, walang relasyon. Paano kung ito, ang tanong ko, hindi sila magkamukha, attorney, dinala sa korte. O sabi ng tatay, hindi ko anak yan. Ayun, pwedeng payagan ng DNA kung hindi nga sila magkamuka. No, what I'm saying is, hindi sila magkaanak. Tapos sabi nung, hindi, anak mo to. Sabi nung, hindi, sige, pa-DNA natin. Hindi, kasi paano nung naglakad yung mag-ama, ay yung bata at saka yung tatay, hindi nga magkamukha, pero lintik pareho yung lakad nila. Pwede mo sabihin, oy, anak mo nga yan. Hindi. But of course, pwede din yun. Joke Pero yun, syempre, hindi ko napapatulan yung joke na yun. Ang pretend na parang hindi nangyari yan. Actually, nagulat nga ako, ginawa mo yan. So, Sinabi. wag mo sabihin hindi kita pinaalalahanan. So, dapat seriously, ibig sabihin, pagka magkamuka, kadalasan, dinidinahin na yung pagpapa-DNA. Kasi alam mo kasi, unang-una sa lahat, very traumatic din kasi yung DNA, Lalo na kung bata ka, parang tinatanggi yung pagiging ama ng isang tao. Pero interestingly, sa ating legal system, pinapaboran po ang legitimate status ng bata. I'll give you an example and you should actually listen to this, mga kabatas, importante ito. Halimbawa, si Ma'am Jen, kami ang mag-asawa, kunwari. O hindi ko alam si Ma'am Jen pala ay she actually cheated on me, nangaliwa siya, nakipag-sex siya, halimbawa kay DJ Rico, nabuntis siya. Ngayon pinanganak yung bata. So, ibig sabihin, hindi ko anak. Pero dahil pinganak yung bata na kami ang mag-asawa, ang presumption ng batas, siya ay legitimate child namin. Okay, ngayon, pag nalaman ko na inamin ni Miss Jen na alam mo sa totoo lang, hindi mo talaga anak to, anak ni DJ Rico ito, pag magsampa ako ng kaso sa korte, hindi ko pwedeng gamitin yung pag-amin ng asawa ko. Dahil yung babae, yung nanay, hindi siya pinagbibigyan ng batas ng pagkakataon na i-deny kung oo sabihin kung sino o hindi yung ama ng tatay. So, pinagbabawal yon. Pangalawa, kung sakaling gusto kong magdemanda para sabihin na hindi ko anak yung bata na yun at anak ni DJ Rico, may prescriptive period po. Halimbawa, kami po ay magkasama sa isang munisipalidad, 1 taon lang mula ng kanyang kapanganakan o nung nalaman ko na hindi ko siya anak kung alin ang mauuna. So that's very, very clear, di ba? Ibig sabihin, from the knowledge of the recording, from the recording of birth or the knowledge na hindi ko naman siya talaga, yung knowledge na siya pinanganak. Pangalawa, kung kami naman nakatira sa Pilipinas, may 2 taon lamang po. Pangatlo, kung ako po'y nasa abroad, yung bata ay nasa Pilipinas, may 3 taon lang. Pag lumampas po yung 1, 2 or 3 taon na yon, kahit alam ng buong sambayanan na hindi ko siya anak, as far as the law is concerned,
conclusively, hindi na pwedeng pasubalian sa mata ng batas, anak ko na po yung bata na yon kahit si DJ Rico ang totoong ama. Bakit? Pinapaboran po kasi ng ating batas Yung ang legitimate status. Bakit? Kasi po ang paniwala ng batas, mas nakakatulong sa pagpapaprotekta ng pamilya kung ang mga bata ay legitimate at nababawasan ang mga illegitimate children. Kaya dapat tatandaan nyo po yan. Kaya kung ang asawa nyo nangaliwa, yung ang anak niyan alam yung hindi sa inyo, dapat agad-agad magsampa kayo ng kaso. Kasi kung after 10 years kayo magsasampa ng kaso, hindi nyo na po pwedeng gawin yun. Sa mata ng batas, kayo na po ang tatay niyan talaga. Parang, yeah, I know a story na ganyan. Okay, alright. Sige, I won't mention anymore. Seryoso tayo ngayon sa mga paliwanag. Yeah, biglang nag-shift tayo ng serious. Oo, ganun kami dito. I know, right? Yes, I know. Migs, number 4. Umayos ka. Tagalog, go. Okay, so anonymous po ito. Nakakulong ang asawa ko nang palaging nire-reset ang hearing niya dahil kulang ang ebidensya sa kaso niya. Marami akong ebidensya na inosente ang asawa ko. Paano ko ipagtanggol ang aking asawa sa ebidensya na meron ako? Well, unang-una sa lahat, meron kasing pagkakataon kung kailan ka magpepresenta ng ebidensya. Kapag nagkaroon ng kaso sa korte, ang unang pinagbibigyan na maglalahad ng kanilang ebidensya o maglalatag ng kanilang ebidensya, yung prosecution. So, sila muna magpepresent ng mga witnesses, sila magpepresent ng mga object evidence nila, yung mga papeles, pictures, video, kung ano man. At pagkatapos noon, doon lamang mabibigyan ng pagkakataon yung depensa naman yung akusado na ipresenta niya yung kanyang mga ebidensya. So mag-aantay po tayo. Ang tanong, ano po yung stage po ng hearing? But the way I see it, dahil palaging nare-reset, I assume nasa prosecution stage pa. Nagpepresenta ng ebidensya yung nang-aakusa. Ganito po yan kung laging nare-reset dahil walang ebidensya, kung laging nare-reset dahil wala po yung kalaban, May bilang o ba yan? yung private complainant, may bilang po yan kasi pwedeng ma-dismiss yung kaso provisionally. Ano ibig sabihin ng provisionally? Pansamantala, i-dismiss yan. At depende kung gaano kalaki yung krimen. Kung maliit na krimen, 1 taon lamang. Kung malaking mabigat na krimen, hinuhos halimbawa 2 taon. After 1 or 2 years, na hindi na talaga sumipot yung private complainant, magiging final na yung dismissal. Hindi mo na pwede i-appeal yun. Hindi na pwedeng i-appeal. Kaya dapat within that 1 or 2 year period, magpahayag ka sa korte na gusto mo pang ituloy yung kaso. Okay. Bakit? Kasi may karapatan po ang isang akusado sa mas mabilis na disposisyon ng kanyang kaso, speedy trial. Kasi hindi naman siya pwedeng pinapatagal. Kaya nga pag laging nare-reset yan at hindi kasalanan ng akusado, kundi kasalanan ng prosecution, walang mapresentang witnesses, walang mapresentang ebidensya, talagang nare-reset, pwede pong i-invoke ng akusado yung kanyang karapatan sa mas mabilis na disposisyon ng kanyang kaso para ma-dismiss yung kaso provisionally. Tama. Alright. Rico dyan, number 5. Alright, number 5. Ito follow up from mula sa Spain, sa bansang Spain. At si Lorna nagpadala ng kanyang voice recording. So pakinggan ho natin itong voice recording nito. Medyo attorney, lang pa, just bear with Miss Lorna. Hello po, attorney. Good afternoon. Hello po, Ma'am Jen, Sir Rico. Ako po yung magfa-follow up regarding po sa mistress. Attorney, napatunayan ko po na may anak sila nung November 2, 2023. Nakita ko po yung live yung bayaw ng kabit. Hindi umamin yung asawa ko. Pero nung sinend ko yung screenshot, yun, hindi na umimik. Pero may hinala na ako nung 2022, nakita ko yung picture ng bata, nakatag sa babae, at nakita ko yung na magkamukha sila yung asawa ko. Tapos na umuwi ako ng June 2023, may mga 3 days ko pa lang sa Pilipinas, nakita ko na may tumatawag sa kanya na nakapunbok, Zeus ang pangalan. Okay. Kaya nung tinanong ko siya, tinanong ko na may anak ka, sabi ko, wala, sabing ganon. Kaya yun, naghinala na ako na talagang may anak siya, sabi ko. Kaya minamanmanan ko na yung Facebook, yung pag-i-stalk sa babae. Ayun, nakita ko yung live yung bayaw. Kaya yun. Nakita niya yung anak. Talagang may anak. Magkamukha sila. Ayun. Pero hindi umamin yung asawa ko, pero talagang
magkamukha sila, attorney. Saka umaasta sila na mag-asawa kasi lagi silang nagsama-sama, magkasama. Tapos dinadaanan pa sila sa highway, sa highway kasi nahihiya sila na pumasok sa bahay, sa aming barangay. Kaya dinadaanan nila sa highway yung asawa ko pag pumupuntila sila sa sentro. Ganun po. Tapos pag ngayon Yun. Siguro, ang Eto, tanong na lang, magkamukha. okay, ganito na lang. Una sa lahat, syempre sinasabi mo magkamukha. Yung sinasabi mo magkamukha, hindi ko naman alam kung talagang magkamukha. Kasi minsan, psychologically, kapag Magkamukha talaga pag meron kang suspecha sa isang bagay, may bias ka na subjective yan eh. So, hindi natin alam. So, sa bandang huli po, kinakailangan dito ma'am, para maging matibay ang kaso mo, kinakailangan meron ka talagang ebidensya. So, pag sinasabi mo na meron silang relasyon, so pakita mo yung mga pictures. Pwede na ba yun? Yung sa Facebook daw, nakuha niya? Kung may nakuha siya, kung may mga taong nakakaalam na may relasyon sila, na talagang kumbaga humahara-hara sila na pala mag-asawa, kukunin mo yung testimonya ng mga tao na yon. At kung meron ka pang maipapakita na mga ibang pang ebidensya, kagaya ng mga text messages, among others, Pwede yun. pwede mong gamitin. Kasi sa bandang huli po, yung allegation, evidence-based siya. Ibig sabihin, depende po sa kung anong ebidensyang meron ka. Kung ang mangyayari po, yung mga kaso walang ebidensya, masisira ho yung ating legal system. Kumbaga para kang si Senator Cynthia Villar na nagpaparatang sa Senado ng wala namang basihan kung magkaminsan. So parang gano'n, di ba? Hindi kasi gano'n yung si Senator Villar eh. Pag nakikita ko ngayon, mukhang chismosa eh. Di ba? Pag nakita mo siya, mukha siya talagang chismosa. Order in the court. I'm not saying she is, mahusay naman siyang senador. Pero, kumbaga, by way of example lang, Mukha ganyan, lang. ganyan ang nangyayari sa mga mambabatas, hindi ba? Minsan courts, wala silang ebidensya, nagbibigay Naku, ang dami sila nila. ng mga aligasyon. Sa korte po, yung nangyayari sa Senado, hindi po pwedeng mangyari sa korte yon. Dapat may ebidensya po tayo talaga. Oo, alright. Sige. Yun. Sabi ni Leandro Magpayo, issue ay harapin, wag na palakihin. Ibasta batas mo. Alam mo kung bakit siya? Ah. Alam mo kung bakit ganyan si Leandro mag-post ng comment? Yung sinasabi niyang issue ay harapin, wag nang palakihin, basta batas mo. Alam mo kung bakit? Kasi nga magpayo siya. Ay, magpayo. Okay. Alright. Number Si ma'am naman well-rounded. Talagang yun eh. No? Dun uuwi. Hindi na ako nakakatatlong linggo na move eh. on. Hindi Ano ka makamove on. ba? Talagang pag ako nagpapayat, magugulat ka. Hindi, matutuwa naman ako. Pero Tapos, magugulat. tandaan mo, Women's Month ngayon kaming mga inaapi mo, hindi pwede yung ganyan. Kaya, Wow, mga pabiktim. kabatas na mga Kung alam niyo lang po babae. sinasabi niya pag kami lang. Mga kabatas Hindi lang makaubra na mga yan dito babae. sa radyo. Panahon na, pagkakataon na natin para tayo ay... Tumayo ka dyan! Pagkinabi ko, tumayo ka dyan! Walay. Wag mo nang ulitin yan. Okay, wag. Ako na Ganda, mismo diba? wag. Bakit? Sorry po. Okay, tuloy ko dyan. Number 6. Ano Ito. bang tanong? Kinasuhan, sabi ni Wen, Sagum, kinasuhan ang inlokong nakakulong na ng isang pamilya ng menor de edad sa act of lasciviousness. May ebidensya na CCTV footage na magpapatunay na inosente siya pero hindi pwedeng gamitin dahil mali ang petsa. Ngayon may mga witnesses pero ayaw nila magsalita sa korte dahil ayaw nilang madamay. Sabi din ng barangay captain na handa siya magsalita sa korte kung ipatatawag siya. Ano po pwede kong gawin para makatulong sa kasong ito? Well, una sa lahat, syempre, magpahingi kayo ng subpoena para mapilitan pong mag-testify yung mga witnesses. Kasi po, Yun. hindi po pwede kasi nasabihin nyo lamang yung sinabi ng mga witnesses, hearsay yun. Kailangan kung ano man yung nakita nila, sila mismo ang magpupunta sa korte, magte-testify at magsasabi ng kanilang mga bagay na nakita, kagaya halimbawa ng pagsasabi na inosente siya doon sa kanyang kasalanan. Yung sa CCTV video naman, kahit po iba yung date niyan, pero kung lumalabas na yun naman talaga yung nagkita sila, mapapatunayan nyo na yun lang yung time na nagkita sila talaga at hindi naman sila nagkita pa, maaari nyo naman pa rin naman gamitin yan. Kasi minsan nagkakamali naman tayo sa petsa, hindi ba? Petsa, oo. O di sabihin mo, hindi totoo na September 25. September 27 yan, ay may CCTV kami. Kaya lang ang problema, para magamit mo yung CCTV, kinakailangan po niyan
yan, Court order? ipipresenta mo yung kumuha ng CCTV. Kasi meron tayong electronic In charge evidence rule eh. Oo. So pwede lang mag-testify niyan yung kumuha ng CCTV kasi unang-una siya makakapag-authenticate na totoo yung CCTV yung kinunan niya. Pangalawa, yung katotohanan na siya ang kumuha noon. Pangatlo, siya yung makakapagsabi kung ano yung mga bagay na nangyari at nakita doon. Kaya nga minsan nagiging problema natin, di ba? Kunyari may altercation sa karsada, may nangyaring krimen, may kumuha halimbawa ng cellphone. Di ba sinasabi natin, kitang-kita naman sa cellphone pa lang na nag-viral na. Hindi ba? Yung parang ano, di ba? Yung parang sino nga Meron yun eh. Yung mga sa traffic, di ba? Road rage. Yung mga road rage, di ba? Madalasan yan. Merong concerned Dashcam. citizen o kaya may agad. dashcam, kinunan talaga, di ba? Di ba meron yan yung yung nanggigigil na ako? Naalala mo yun? Di ba meron Susuntukin na kita. sasuntukin na kita, di ba? Yung mga ganyan po, ang problema dyan, kahit nakita niyo yung video na yan, hindi po siya basta pwedeng ipresenta sa korte. Kasi nga. Kinakailangan hanapin mo kung sino yung kumuha. Kasi siya lamang po yung may karapatan na mag-authenticate ng video na yon at magsabi ng nilalaman noon. Kahit attorney, kumalat na siya. Kahit kumalat na, oo. Okay. Kahit na remember that LTO Yes. issue na yung Bakit dating kasi? Yes, bodyguard oo. ba ng isang Ngayon ang tanong, Supreme bakit Court ganyan? Justice? Di ba misa sinasabi natin, attorney, para namang napakalaking kawalan ng hustisya nung kitang-kita na sa camera. Unang-una, Okay. kinakailangan natin talaga na mag-authenticate kasi electronic evidence yan. Because at the end of the day, namamanipula yan. Right. Pangalawa, nai-splice yan. Pwedeng hindi yun yung totoong video. Pwedeng pinili mo lang. Pwedeng technology kinatin-paste ngayon, mo lang. So yung mga posibilidad na yon is the reason why kung sino yung kumuha should be presented in court to authenticate. Oh, yan. Kasi hindi naman kasi sa totoo lang may mga AI ngayon eh. Pwede kang gumawa may ng mga deepfake. eksena. Okay, tsaka may mga tao nga, 'di ba? Ang ganda-ganda sa Facebook pag nakita mo lintik ang kapangitan eh. Hindi totoo, may mga ganun eh. Hindi may mga ganun eh, 'di ba? Parang ang ganda-ganda sa Facebook. Oh, di ba? Tapos pag nakita mo sa Kinis. persona, kinis-kinis. Pag nakita mo sa persona, puro tigid-dig eh. Hindi may mga ganun eh. Thank God for Kabayo filter, lang. So, ano? ang point ko, Tama kaya ka. importante po, kung electronic evidence yan, may mag-authenticate at may badas po ang korte patungkol dyan. Electronic evidence. Yes. Alright. Sabi ni Dodong, pakibati daw kanyang cousin na happy Happy birthday. birthday. Si Happy birthday. Joseph Hinte. Ano to? Ano to? Sige, ikaw magbasa. Joseph Henje? Di ba? Akala ko hentai. Actually, hindi ko alam yung hentai. Nalaman ko lang kay Mig. Sabi ko, Mig, ano ba tong hentai? Hentai. Ano? Sabi niya sa akin, attorney, pwede kang mag-download yan. Sabi ko, matagal bang mag-download? Sabi ni Mix, okay lang attorney, basta marunong ka mag-hentai. Galing. Ngayon, Mix, ano nga ba yung hentai? Kineto mo sa ano ba yung hentai? May mic ba si Migs? Si Mix na nagkwento, ano yung hentai, Mix? Hindi ko alam yan. Ano Kasi, yun? Hindi ako yung nagkwento nito pero alam ko ano yung hentai. ano yung hentai? Sige, ano yung hentai? nga? Sige. Basically, Japanese na animated na porno. Ganon. So, nanonood ka na. Ay, Alam mo. Nanonood ka ba ng... Ito, tanong Nagpo-promote ko. pa kayo. Okay, Mix, nanonood ka ba ng porn? Total adult ka na naman. Lampas 18 ka na, di ba? Nanonood ka ng porn? Nanonood ka ng porn? Well, Yan totoo na. Ang isda nahuhuli Alam sa na. bibig. Tama na, Si tama Mix na. nanonood ng porn. Ang isda nahuhuli sa Ay, bibig. Mukha ka kaya nagda-download. Ano pa? Ay, shush! Kayo ha, bad kayo ha. Biro Ay, huwag lang. kayo mag-nood ng porn. Anyway, bad yan. pero basta pag Huwag talaga. basta pagkakado hentai panonoodin mo, basta marunong kang mag-hentai. Ito kasi si Dodong Dodong Serna, kasalanan mo lahat ito. Maayong hapon sa inyo dyan Kasi pangalan mo naman Sa parang Bohol. hentai eh. Joseph eh. Akala ko naman ano siya, mahilig siya sa hentai, addicted siya sa hentai porn. So ang pangalan niya, Joseph Hentai. Herdeles. Next question, Migs, number 7. Next Okay, question. go. Nakaka-relate sa'yo si Migs. Migs, ano nga, nanonood ka ng porn, hindi? Yeah. Yung totoo, Migs. Ano ba? Nanonood ka na, pwede ka na. Nanonood ka ng Teka porn. muna, Sige. informatics na natin nga. Rico dyan, go ahead. Mga kabatas, you're tuned in on Basta Batas, heard on radio, seen on Facebook and YouTube, at proud founding member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Natawa ka. o KBP.
Live po tayo sa mga sumusunod na Vanguard Radio Network stations. 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.9 Big Sound FM, Baguio City. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental, Mindoro. And 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. Sundan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Biyernes. Ang Basta Batas ay mapapakinggan sa mga piling himpilan ng Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood din kami sa Facebook at YouTube channels. Hindi mo alam? Ibasta batas mo. Good evening po sa inyong lahat mga kabatas. Good evening. Yes. Good evening, Attorney. Attorney, simulan ko na para mabilisan tayo. Kasi... Good evening. Ay, sorry. Oo nga naman. sorry. Saan na mga kabatas? Go ahead. May nalalaman ka pang main host? Hindi naman nakakapag-good evening. Ano to? Late service? Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Alright, ito naman sa mga nanonood po sa social media sa Facebook Live at saka sa YouTube Live. Ang pagkakataon nyo pong manalo ng 160 pesos load. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-hashtag comment nyo po ang inyong mga kasagutan sa ating comment section sa YouTube at saka sa Facebook Live. Ang ating katanungan, eto, sino ang unang babaeng presidente ng Pilipinas? Sino ang unang babaeng presidente ng Pilipinas? Is it hashtag Basta Batas Imelda Marcos, hashtag Basta Batas Cory Aquino, o hashtag Basta Batas Gloria Arroyo? Sino ang unang babaeng presidente ng Pilipinas? I-hashtag Basta Batas nyo na yan sa ating comment section at manalo ng 160 pesos load sa pamamagitan ho ng ating raffle draw maya-maya ng konti. Kabatas nating hiwalay sa asawa pero may anak sila. Sinabihan ni ex na tatanggalan na siya ng visitation rights dahil sa kulang na pagsustento sa mga bata. Pwede ba ito? That's up next on Basta Batas. Tutok lang sa Basta Batas at sama-sama nating hanapan ng lunas, hindi butas, ang batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Nanay, ina, mother, auntie, ate, inday, lola, ateng, mudra, besh, o Mars. Ano po man ang tawag sa'yo? Para sa amin, isa kang superwoman. Vanguard Radio Network honors all the Filipino women during this month of March for their important contributions in fostering the Filipino families, taking part in growing our economy and continually serving as beacons of resilience, strength, and courage that builds a stronger nation. Maraming salamat po. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Yo, no, magandang hapon muli sa inyong lahat at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng libreng payong legal. Kasama po si Attorney Edward Chico, Miss Jen Galvez, and of course... Oo nga, ayan, nadidinig ko na sarili ko. Ayan, siyempre si Mix. Kala ko dapat ang tanong natin, ang hentai ay... Ayan ka na naman. Ano ka ba? Pinapanood ni Migs. Mga ganyan, di ba? Denise, alam mo na yung... Denise yung girlfriend. Oh, yung girlfriend po yung girlfriend ni Migs. Parang Alam feeling na. ko may matinding explanation mamaya. Okay. Alright. Rico Jan, kailangan mo pa bang excuse ang kailangan. dali. Bigla ako nagulat. Nakita ko yung sarili. Ayun kasi, daming sinasabi. Ingihi ako sa kakatawa. Alright, Migs.
Okay, go Mig. So yung next na tanong ay galing kay Karen Borges, taga Bulacan. Ano ang proseso para sa pagtanggal ng apelyido? Again, wala kang microphone. okay, Guys, sorry. wag nyo nang i-off yung kay Migs, please. Okay, so galing to kay Karen Borges, taga Bulacan. Ano ang proseso para sa pagtanggal ng apelyido ng anak kong 7 years old sa dati niyang ama nang walang sustento? Well, unang-una sa lahat, hindi mo naman yan basta matatanggal yung apelido niya, hindi ba? Kasi yung pagbabago ng apelido ay may mga kadahilanan. Yung apelido kasi pertains to identity. Kung yan po ay anak talaga noong tatay ng anak mo at kinilala naman at ipinangalan sa kanya, hindi naman ho pwedeng basta tanggalin yan. Kung hindi siya nagbibigay ng sustento, may mga remedies na available. Maaari kang magsampan ng kaso for support civilly, at kung yan it amounts to economic abuse, talaga nagmumukha kang kaawa-awa, hindi ba? Kahit nagpamakaawa ka ng suportahan ka, ginagawa ka talagang kaawa-awa, maaari ka naman magsampan ng Violence Against Women and Their Children Act o yung VAUSI for economic abuse, hindi ba? So maraming remedies available, hindi yung parang tatanggalin ng apelido. Kasi yung mga kadahilanan ng pagtatanggal ng apelido o pagpapalit, halimbawa ng apelido, binibigay lamang sa mga mabigat na kadahilanan. So halimbawa, kinilala ka na sa apelido na yon, bagamat hindi yun ang nakalagay sa birth certificate mo. O kaya halimbawa yung apelido mo nakakahiya, pwede mong palitan, madimagi ba, dimaihi, hindi ba? Then kung ganun yung mga apelido, maaari mong tama ka naman. di ba may medyo Tama, parang bagong gahasa? Meron bang totoo ba yun? O kaya, di ba meron yung joke Bagong dati, yung gahasa? apelido niya prek-prek? Di ba may ganun eh? Ang apelido niya prek-prek. Walang ganung apelido. Meron nga ganun apelido na prek-prek. O ngayon, akala ngayon nila pruke. Hindi, prek-prek siya. So nakakahiya yung apelido na yun, pwede mong baguhin. Pero hindi mo pwedeng baguhin just because na sa tingin mo, wala kang karapatang tawaging ama nitong anak ko dahil wala kang kwenta, pababago kang apelido. Hindi po pwedeng gawin yan because yung apelido na yon is an extension of who the person is and Identity is niya. actually kumbaga proof na yun po ay anak noong pong lalaki po nung tatay niya. Attorney, merong nagtanong din sa atin tungkol din dyan, almost kapareho niya. Pero in this case, yung magkahiwalay na sila, pareho na silang merong asawa at may anak na rin. Kaso, yung lalaki na may anak dun sa una niyang asawa, hindi na consistent yung kanyang pagbibigay ng sustento. And there was a time na hindi na siya nakapagbigay. Ngayon, sinabi nung kanyang ex na magmula ngayon, hindi mo makikita yung mga anak mo, tatanggalan kita ng visitation rights. Well, Pwede ba yun? una sa lahat, syempre, yung visitation right ay karapatan din noong lalaki. Ngayon, kung hindi siya nagbibigay ng sustento, idemanda mo sa korte. Kasi sabi ko nga, pwede kang maghingi ng Nagbibigay pero suporta. may nakalimutan lang. Yun na nga yung sinasabi kong puntos noon pa, hindi ba? Ang nangyayari kasi sa atin, nasanay tayo na sa ordinaryong pamumuhay, mahilig tayong mang-blackmail sa isa't isa. Hindi ba? Kasi yan ang natural tendency natin. Ayaw mong gawin to, hindi ko gagawin sa iyo ito. Hindi ito sinususugan ng batas. Para sa batas, kung hindi ka halimbawa nagbibigay ng sustento o kulang yung sustento mo, so ididemanda kita. May mga available na remedies. Pwede kong magdemanda ng civil case nga for support or mag-vowsy ako, economic abuse yan kasi naabuso mo yung pagiging babae ko, lalo na at the expense of my child. So may mga remedies na pinoprovide ang batas, yun ang gagawin mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ayaw mo magbigay, hindi mo na makikita anak ko, kulang ang binibigay mo Bukod dyan, kagaya ng sinasabi ko, yung kulang, yung sobra, at yung madami, at yung tama lang, depende nga sa napakaraming factors. Hindi ikaw ang magsasabi. Kaya kailangan pumunta ka sa korte. Korte ang magsasabi kung kulang talaga yan. At korte lang din ang ang pwedeng magtanggal ng visitation rights ng tatay. Ganun ba? Actually, yung visitation right, karapatan yan, hindi naman basta yan dinideny. Unless lang halimbawa, hindi maayos yung lalaki at napapahamak lang yung bata pag binibisita niya, hindi siya magandang impluensya. But as a general rule, visitation right is a right that is recognized by law. Lalo pa sa mga illegitimate children lang ito. Yun na nga lang ang karapatan, makita ang kanilang anak bakit naman ipagkakait pa? Kung magkaminsan kasi nauunahan tayo ng emosyon. Hindi ba? Pero sa bandang uli, hindi tayo pwedeng magba-blackmail. 'Di ba? Yun ang ginagawa natin Hindi ganoon 'yan. May mga binalangkas na batas para magbigay ng mga karampatang remedies. Alright. Rico John, next question.
Wala Sabi kang audio. ni- Rico. Hello. Alright, go ahead. Okay. Alright. Ang next question natin galing kay Aner. Ayan, sabi niya halos sa isang taon maraming tumakas sa pagbabayad sa akin. Anong pwedeng gawin kapag na-scam sa paluwagan? Okay. Yung problema ka din sa paluwagan, imbis na lumuwag ka, lalo kang nasikipan. Diba? Yun ang problema dyan. Kaya nga paluwagan, dapat luluwag yung buhay mo, lalong sumisikip. Diba? Sumikip yung mundo. May kapitbahay kami nagpaluwagan, lumuwag lang doon sa promotor. Yung iba talagang nahihirapan sila. O kaya lang ang problema, yung paluwagan, yung konsepto niyan kasi ay civil liability lamang. Hindi mo naman pwedeng ipakulong yung tao dahil hindi na ibigay yung pera sa paluwagan. Kasi yung konsepto niyan, para kayong nag-iipon ng pera together tapos ibabalik sa'yo. May kailangan. Oo, pero parang ang problema, pwede mong ito yung idea, pero kasi hindi to parang ganun eh. Pero ganito yung paluwagan, halimbawa, hindi ko alam how does it work. Kunwari si Ma'am Jen ang promotor, tama ba? Oo, kunwari si Ma'am Tapos, Jen ang promotor. nagbibigay kami ng pera, hawak ni Ma'am Jen, tapos Iipunin yun eh. ipunin, tapos may schedule kung sino makakakuha. Correct. Okay, if that is the case, estafa po yun. Kung halimbawa si Ma'am Jen, bawa paluwagan, hawak ni Ma'am Jen ngayon yung pera. Hindi ba? Lahat ng nakolekta, tapos hindi niya pinagbibigay dun sa mga tao, estafa yun. Bakit? Kasi yung pera na yun, hindi kanya, tinatago niya lamang para ibigay niya doon sa mga tao na nagtiwala na iipunin niya yun. Okay? So ang tanong, di ba Tony, parang pagbabangko lang yan. Di ba sa bangko ganun din, nagbibigay ako ng pera, pinapaipon ko, magkaiba po. Sa bangko kasi pag nagdeposito ka, pinapautang mo yung pera mo sa bangko, hindi mo talaga pinapatago. Alam nyo ba yon? So halimbawa, nagdeposito ka ng pera sa bangko, naglagay ka ng 1 milyong deposito. Yung 1 milyon na yon, okay, pinapautang mo na sa bangko yun. Kaya nga yung ibabalik ng bangko sa'yo, hindi yung kaparehong 1 milyon na yun. Ibang pera. Meron lang siya obligasyon na ibalik. Bakit? Kasi ang bangko po ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapautang ng mga depositors. Yung mga pera na yan, iniipon nila para pinapapautang din nila sa ibang mga industriya at negosyo. So tandaan nyo pag nagdeposito kayo ng pera, hindi kayo talaga nagde-deposit, nagpapautang. Kasi pag deposit, kung anong dineposit mo, hindi nang ibibigay mo. Halimbawa, dineposito ko yung aking relo kay Mix. So dapat itong relo din na to ang ibabalik mo. Sa bangko, hindi. Kung nagdeposito ka ng 1 milyon, yung actual na pera na yon, pag-uutang yon, binibigay mo na sa bangko, pinapautang mo, ang ibabalik sa iyo ng bangko someday, hindi yung exact na perang binigay mo kasi hindi siya deposit, pag-uutang siya. Klaro tayo doon. Diba? Kaya pagka hindi na ibigay ng bangko yung pera mo, civil in nature lang yan. Hindi yan estafa. Iba po ang kaso ng paluwagan. Ang paluwagan kasi, hindi mo naman pinapautang yan doon sa taong nagtatago ng pera. Okay. Ang agreement, itago mo lang tong pera na to tapos ibalik mo sa amin pagka-schedule na namin. Dahil hindi mo pinautang yan, hinahawakan lang yan ng tao para doon sa mga sumali sa paluwagan. Pag hindi na ibigay, estafa yon dahil hindi kanya yon. Okay. Klaro? Ayun. Alright. Okay. Next. Maniwala po sa sinabi ko, tama po yun. Agree naman kami. Walang kukontra. Hindi, may mga time hindi din ako masyadong sigurado. Libre. Ang sigurado lang ako. Pag may bayad. Ang sigurado lang ako si Mix nanonood ng hentai. Ay, inamin naman niya. There you go. Inamin niya naman nung off the air. Yes. Sige. Okay, Nix. Sige, Mix. Question ay galing sa Camarines Sur, Bicol. Wow, Kay, layo. Kay Rosemary Pursia. May proseso ba para baguhin ang pangalan ng aking apo sa kanyang sertipiko ng binyag? Well, unang-una sa lahat ng bagay, pag dumaan ka sa korte, may proseso na walang instant. Kung minsan naiinip tayo di ba? Parang ano ba yan, ang tagal ng kaso, wala tayong magagawa, may proseso kasi. Kung papalitan nyo po yung pangalan na limbawa ng isang tao, maaari kayong mag-file po ng petition for correction of entry. Ngayon po yan, kung yan na may typographical error lamang, o kaya imbis na male na ilagay ay female. Alam naman nating male siya talaga, pero female lang na ilagay. Ang tawag yan typographical error lang. Administrative lang po yan, mas mura yan, mas mabilis. Ang problema kapag hindi typographical error, ibang pangalan talaga ipapalit mo, kukuha ka ng abogado at magsasampa kayo ng kaso sa korte for petition, tinatawag na petition for correction of entry. Ayan, yan po. Ayun. Alright. Alam mo, nakakatuwa tong tanong niya kasi
Ang sabi, Lavaine May daw yung pangalan. Lagi daw siya nagkakasakit. Pero pinalitan daw ng Yumi. Kaya, kasi may mga ganong paniniwala, mga Pilipino. Yung mga ganun, mga ground yun para... Kailangan kasi valid yung ground, ba't gusto mo palitan yung pangalan mo? Ang tanong bakit? Kasi tandaan natin, yung pangalan pertains to your identity. Ay di maraming mga tao, kung iibayin yung pangalan, di maaaring makapagawa siya ng kalokohan o kaya maaari siya makatakas doon sa mga kalokohan niya dahil iniba niya yung pangalan niya. Kaya dapat may valid or justifiable ground kung bakit pinapalitan yung pangalan. Kaya sabi ko, nakakahiya. O kaya yung pangalan mo, di ba? Halimbawa, ayaw mong pangalan mo Marcos, ganyan. O kaya Aquino. O Aquino, ayan. Na dapat patas tayo o Duterte. Di ba? So pwede mong gawin yun. Dahil sabi mo nakakahiya, ganyan. I'm like embarrassed. Pwede yun. Ang arte mo, no? Oh my gosh. Ikaw, alam mo na. Ikaw na ganyan. Sige na mo yan. Parang may Ibang sapi. interns natin. Diba? Okay, tamo. Umiinit na si Mix. Sabi ni Mix, maarte daw magsalita yung parang ibang mga interns dito. Si Moira at si Lexi. Sinabi na ni Mix. Oo, maarte magsalita daw yung dalawa na mga yun. kabatas Amin na. naglalaglagan. Ayan, At ayan, alam niyo na sabi ko. mangyayari mamaya. Ayan na. Alright, question. Chico. Last question muna natin. Ito, Rico John, although marami pa tayong naiwan, Dami pa. pero Siguro maganda babalikan lang. natin yan. Mga kabatas, siguro kunin namin yung consensus. Kayo nga magsabi, gusto nyo ba yung mahaba yung oras na pinapaliwanag namin yung mga political issues, mga issues of the day? Or mas gusto nyo mag-focus na lang kami talaga ng mas mahabang panahon sa pagsagot sa mga problema o mga nangangailangan ng mga payong legal? Putting me on the spot. Diba? Hindi, Chico, tinatanong ko, number 10, Rico diba? John. Sino ba pinaglilingkod? Ma'am Jess, sino pinaglilingkodan natin? Sagutin mo lang ako. Sino Ang pinaglilingkod? taong bayan. Tapos na. Okay na. Okay. Number 10. Next, number 10. Naghiwalay ang anak ko at ang asawa niya na nagkasal sa ilalim ng tradisyong Muslim. Ano, May anak naghiwalay silang- yung asawa niya at saka yung... Naghiwalay ang anak ko at ang asawa niya. Oo, kinasal sila sa ilalim ng tradisyon ng Muslim. May anak silang nasa edad 2.5 years old na kinuha ng asawang lalaki at ayaw ipakita sa nanay. May karapatan ba ang nanay na makuha niya ang anak niya? Galing Dubai yan, Actually kasi meron tayong Galing Sharia law, no? Hindi ko ako masyadong Siguro, hindi ako masyadong discuss natin yan eksperto minsan, no? patungkol sa bagay na yan. Kuha tayo Pero ng ito expert. yung sigurado ako universally. Sharia law man yan o law man yan sa Amerika or kahit sa Timbuktu or kahit sa Kazakhstan. 'Di ba? Malinaw na kapag ang isang bata ay anak ng mga magulang at sila ay may basbas ng pag-aasawa, ang bata na yan ay legitimate child. Kung ang bata yan ay legitimate child, parehong magulang ay may karapatan na magkaroon ng tinatawag na parental authority, may karapatan na magkaroon ng kustodiya, at may karapatan na makita yung bata. So kapag hindi pinagkakait mo yan, siguradong hindi pwede yan anumang batas yan. Kasi universally, hindi ba? It's unthinkable to think of a law that tells you pwede mong ipagkait ang bata sa kanyang magulang. So alam mo kasi yung mga batas natin nakabase rin sa tinatawag na natural law, ano? Ano nga ba yung tama at mali? At alam naman natin na kapag ikaw ay magulang ay hindi ka dapat na pagkakaitan. Kaya sigurado ako kahit Sharia law yan, may karapatan ka na ika nga ay magkaroon ng kustodiya sa iyong anak. Ang tanong lang, sino ba ang may kustodiya? Kasi pag naghihiwalay yan, nasa general rule, kapag baby pa talaga, below 7 years of age, Nanay. sa nanay talaga yan. I would Nanay, assume ganun din sa ibang jurisdiction. Correct. Pero kung hindi man ganun ang pangyayari, ang sigurado ako, kung sino yung fit at kung sino yung magulang na makapagbibigay ng mas maayos Best na for the child. pamumuhay para sa pinakamagandang interes nung bata, siya ang magkakaroon ng karapatan. Correct. Ayun. Habulin ko lang to. One last question. Otherwise, joint. Joint. One last question. Ano daw bang pwedeng gawin kung kapag huling-huli na yung kabit pero ayaw pa ring umamin? Okay. Oy. Anong ibig sabihin? Anong problema? Anong ibig sabihin ng huling-huli na? I mean, it's very obvious. Huli na kayo Hindi ganyan yan. Yung asawa ko nga may ka-text lang ako, huli na daw eh. Hindi wala kami sinasabi.
Hindi nangyayari talaga yan, di ba? Kailangan sabihin natin, ano ibig sabihin ng huling-huli? I need to find out. Kasi ganito po yan, bakit ko sinasabing ganyan? Kasi meron tayong tinatawag na mga elemento para masabi natin na merong pagkakamali na nagawa na labag sa batas, lalo na kung ito'y kasong krimen. Kriminal. Di ba? Halimbawa, yung usapin na halimbawa ng concubinage, may asawa kang lalaki. Kahit nahuli mo sila nakikipag-sex, walang concubinage doon. Kasi nagkakaroon lang ng concubinage kapag yung lalaki ibinahay niya o kaya ginawa niya yung relasyon sa isang iskandalosong pamamaraan. Kaya ano ibig sabihin ng nahuli? Hindi ba? Kasi sa mga, di ba, like halimbawa, may kaibigan ako. Yung asawa niya, ang pangalan Dayan. For some reason, lang nagmamadali siya, totoo natawag niyang Beth. Hala. Hala. Hanggang ngayon hindi makamupon yung asawa niya, pinagbibintangan na may babae siyang Beth. Huling-huli na daw, hindi pa umaamin. Hindi ba? Okay, I get Sino what si you Beth? mean. So kaya ibig sabihin, ay nagsabihin ng huling-huli. Bigyan nyo ng linaw kung ano yung huling-huli. Huli, Oo. Mga abogadong-abogado Hindi, kasi ang problema kasi dapat maging klaro yan kasi kung magkaminsan, mapandin lang yung ating nakikita kasi misa pinipili natin yung gusto nating makita. Kaya nga po si Lady Justice, kung mapapansin mo, meron siyang piring sa mata kasi ayaw niyang tingnan ayaw niyang magkaroon ng bias o pagkiling. Fair. Kailangan depende sa ebidensyang ipapakita. Kaya ganun po. Paano niya makikita yung ebidensya kung nakapiling nga siya? Ha? Kasi ang ebidensya po kasi hindi tinitignan, sinusuri. Tinitimbang. At maraming paraan ng pagsusuri po ng ebidensya. Kasi kagaya nga na sinabi ko kanina, mapanding lang kung magkamisa ng ating mata kasi pinipili ang gustong makita. Yun ang dahilan kung bakit pinipiring para sa pagsusuri ng mga ebidensya nawawala ng tinatawag na bias. Klaro na, Miss Jen. Klaro. Lalaban ka pa? Your Honor, you are correct. I rest my case, Your Honor. Okay. Gusto ko yung kala mo lagi nakaisa ka na tapos hindi. Bumawi bigla. May araw ka Alright. Ito na muna. Winner muna natin sa ating question number 1. Aling batas ang nagbabawal? Yung mga pagsipol, Ito naman si Dodong pagtawag. Serna, sandali. Porkit nabanggit natin yung Duterte, Marcos, Aquino, humirit. Sana nakapasok ang lugaw kahit mahal ang bigas. May free naman na lugaw. I love you, Nanay Lenny. Diba? Ito naman si Move on na po tayo. Hoy, time na daw, sabi ng Magkakaroon na nga ng susunod na eleksyon eh. Ano ba naman, Ano ba Dodong, naman ha? yan? Isa ka pa. Okay, alright. Ang tamang kasagutan sa question number 1 ay letter A, Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. At ang ating winner mula sa Cabanatuan City, si John Mark Magpayo. Congratulations. No, John Marco. Bakit ang nanalo sa atin parang umiikot lang sila? Hindi. Uy, Okay, ano ka diba? ba? Sige, sige. Nakita mo na pa, may nadadagdag. Ay, parang Uy, may sila din taga-Siargao nga. Ay, gusto ko pumunta na Siargao. Di ba, Next! ano sabi mo? Siargao. Siargao. You know, Siargao. And then, Sino daw ang Itbulaga. sino daw ang unang babaeng presidente ng Pilipinas? Ang tamang kasagutan, #BastaBatas, Cory Aquino. At ang ating winner, iraraffle na natin. Ayan Ipakita na, natin ang meron ating na. Kita raffle. na eh. Congratulations. Ayan na. Nagbuka talaga tayong rig tuloy. Bakit? Ira-raffle daw, tapos nauna na yung pangalan. Hindi kasi naman to mga to, pinipindot nyo agad Mali kayo. Nabalabas Ano ba tuloy na naman? nagkaroon ng kontsabahan Hindi dito. naman, Bakit hindi ganun? naman. Kasasabi ni DJ Rico, ira-raffle natin. Bago niya pa sinabi, meron na? Hindi kasi matagal eleksyon? mag-raffle. Hindi kasi Election Matagal ba to? mag-raffle. Hindi, yung computer kasi naglag. Oh. Akala ko ba sa eleksyon lang meron kagaguhan? Kalukuhan. Grabe naman. 160 pesos lang. Uy. Yan Sa Sino, ano 160 pangalan ng winner? Si Oy! Cherry yan. Yung sinasabi niya na sa 160 lang may manloloko. Eto true story ha. Sa Tomas Mora Uy, to. baka mamaya True may story. ano dyan. Sa Tomas Mora to, meron kami ron na parang may restaurant po kami dyan, Nomu Basho. Nomu Basho. Masarap na Masarap. Japanese food. Oh Eto my na. gosh. Nandun ako sa Andyan labas kami ng sa Saturday. Nandun ako sa labas ng aming restaurant. May lumapit sa akin na Parking akala ko namamalimos siya. Hindi binigyan ko ng 50 pesos. Nagalit sa akin. Iho, Sabi. hindi ako namamalimos. Bakit ganyan ka? Anong tingin mo sa akin? Porkit ganito, minamaliit mo ko?
Nagtitinda ako dito. Kung talagang gusto mong tumulong, bumili ka nitong pinitinda ko. Nabudol. Binentahan ngayon ako ng mangga, 3 piraso. Ang presyo ng mangga niya parang 650 pesos lang yun, di ba? Binenta sa akin 250. Yun lang. Eto pa. Meron akong nahuli doon, dalawang tao. Nagbebenta siya ng parang yung mga parang goods. Hindi flowers. Alam mo, na-realize ko, sabi niya, estudyante daw sila, nag-aaral sila, umamin in behalf of a church. Totoong nangyari yan. Hindi natin sasabihin kung anong church yun. Church. Baka sabihin nila kulto. I refuse to say. Hindi ko gagawin yon. Galing mo talaga. Okay. Pero, Alright. pero Alam mo ba? Ano yan sobrang astig nung church na yon. May nagpunta dun sa lugar na yon, nakita niya. Alam mo kung anong sabi niya? Uy, kulto. Astig. Grabe. Oo, cool daw yun. Very cool. Kaya, Alright. pero hindi ko pa rin makakalimutan na nabudol ka sa mangga. Pero yung church na yun, joke lang po yun. Meron kasi ako dati nakitang joke. Kilala niyo yung basketball player, si Chris Chu? May si Chris Chu? Yeah. Alam mo kung ano pangalan ng fans club niya? Ano? Iglesia ni Chris Chu. Gumawa na. Oh, yan. Ang cool. Ang cool to. Iglesia ni Ang Chris cool Chu. to. Magsasama-sama po ang mga kapatiran ng Iglesia ni Chris Chu. At saka, Cool to. Dahil cool to. Grabe naman. Biro lang po. Biro lang po. Friday na Friday. Maganda. Ako po isang comedian, alam niyo naman po. Ako tayo Uy, huwag magagalit. kayong mababaw. Kayo naman. biro lang. Bago tayo magtapos sa mga kabatas, I'd like to take this opportunity to say hi and soon bye-bye to our good friends from Luxembourg, Virginie. Wow. France, Adele. Ano pangalan? Virginie? Virginie. Adele. Wala asawa pa yan, ano? Wala. Edward G. Tama naman. Tama naman ako. Going back, Virginie. Adele, thank you very much. Adele's Adele, from yung France. singer to? No, he's from France. And lalaki, Adele. Yes, and Merci. no, what's Merci this? beaucoup. Ala, teka, sandali. Wait, Aileen, I forgot Ano the ba? name of Mademoiselle. No, the couple from Morocco. Bonifat. Si Nana, I call her Nana. And Hingi, I can't pronounce his name, but you know who you are. I'm gonna slay you guys tonight at the video here. Kasi paliwanag ito. Ito, bira lang ako maging proud po. Alam niyo to. Bira ka lang talaga maging proud. Hiya naman ako Pero, sa'yo. si Miss Jen po, ang isa sa pinakamagaling na singers na narinig ko. Mas magaling pa siya sa mga professional. Promise po. Minsan nga nahihiyang siya kasi pag may bago kaming kaibigan, pinapakanta ko siya. Kasi sobrang galing niya talaga kumanta. Promise. Ay, hindi ko din yan. Siya yung patunay na you cannot judge a book by its cover. Magaling siya kumanta talaga. Whatever it means. Whatever it means. Nakakaloka ka. Pwede ko dyan. Alright. So mga Cesar kabatas, isa na Montana. naman makabuluhang hapon ang Ito ating si Cesar. Sadali si Cesar watching. Tapos na. Lintik pa. Ano sabi? Watching daw. Teka lang. Ma, bago matapos sample lang. Pwede isang sample lang. DJ Rico, sandali. Isang sample lang. Sige. Yung between malikit ba yung kinakatawa? Sige na, sample lang. Alam na ng tao. Ito sinasabi na po. Ay, ano ka ba? Tapos next week si Moira daw pakakantayin natin. Kaboses niya rin si Moira talaga. Ay, hindi ko lang alam. Kilala niyo si Moira yung ganito siya magsalita? Alam mo, sa totoo lang, hindi naman importante kung magaling ka kumanta. Maganda, na-touch mo yung puso namin. Ganon siya sa Philippine Idol. Moira, next, pag ikaw na dito umupo sa booth, kakanta ka, sabi ni Ma'am Rowena. Okay, Ma'am, isang kanta lang, please, isang kanta lang, bago magpaalam. Sige na, nakakayo sinabi na nila. Overtime na tayo. Ma'am, pinagmalaki ta, magmumukha akong sinungaling. O yun. For once. For one. At least for once, ikaw madalas. Dali na. Sige na.
Isang linya lang. Yung bituing malikit nga, isang linya lang. Sige na, please. Nakakaya. Ito, para akong tatay na yung anak pipingutin. Sinabi na kumanta ka, nakakaya sa mga friends natin. Yung mga tito-tito mo, hindi dito na. Ito na. Sige, game, go. Go. Teka lang, sandali. Mag-adlib ka Hindi muna. na, wala na kayo adlib, gano'n. Go. Mag-adlib ka muna. Sige, go, ikaw na nga, go. Anak ka ng teteng. Natural naman yan. Para lang akong magulang mo kasi na proud sa'yo. Mukha naman. Oo. Ako nga ano siya eh. Literal. Yung nanay ko nga, dati ang cute-cute ko daw kasi pagka... Ang cute-cute daw ng brief ko pag suot ko ng bata ako. So pag may bisita, ito, pag may bisita kami, lagi niya sasabi, anak, pakita mo naman yung brief mo, naka-brief ka. Eh di lagi mo napakita until such time nahihiya na ako. Alam niyo kung bakit? Bakit? Eh nung huling hiniling niya, hindi si 8 na ako eh. Nahihiya na yun, hindi ba? So ito, magaling ka kumanta, ipakita mo. Sige na. Ayan. Ladies and Sige na, gentlemen. ayan na nga. Ay, alam mo, sige na. Biting maligit. Isa lang. Ito, huwag kang mag-inarte. Sige na, isa lang. Game. Sige na. Nakakaya. Hindi kami aalis sa istasyon na to. Magka-leche-leche na yung programa. Sige na, radyo naman to. Sige na, isang kanta lang. Sige na, game. Game. 1, 2, 3, go. Bira ka talaga. Sige, game. Teka, sandali, mabubuelo ko eh. Ang galing-galing mo kahit walang buwelo eh. Sobrang galing po, promise. Dali, sige na. Okay, eto na. Edward Chico. Sige na, game na. Galing, ayun to. Sige na, game. Internalize. Pakitanggal yung bed. Kakanta na eh. Huwag kang atat, Bruce, ha? Okay. Kung kailan kakanta, may bed, ano to? Si Santihin yan. Grabe naman, ano? Malupit kami talaga dito, gano'n kami. Sige na, game. 1, 2, 3, go! Mga kabatas, para po to sa inyong lahat. Yay! Bituing marikit sa gabi ng buhay, ang bawat kislap mo'y ligayang taglay. Tatapusin yan, akalain mo. Nagustuhan. Very nice. Ay, yan. Yung chorus. Iyong patnubayan. Sige, tapusin. At kahit na sinag, ako'y bahagian. Wow! Galing. Very Yes, nice. thank you very Bravo! much. I know, right? Bravo! Oh my gosh. Yay! Rico Chan Perez! Rico Chan Perez! At dahil ho dyan, maraming salamat sa inyong subaybay sa atin. At lagi po tatandaan na Galing, hindi po galing. dahilan ang Husay. pagiging mangmang sa batas para ito po ay labagin. Alamin ito dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At syempre po, ito si Atty. Edward Chico nagsasabi muli, maraming salamat sa inyong pong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. At syempre, proud na proud ako kay Miss Jen. You know. Mix? Ako po si Mix Perez. Yun. Quick shoutout ko lang. Ba, may quick shout? Nanay ko. Shout out ka dito. Nanonood. Quick shout out Nagpaalam ka ka ba? ba? Quick Ikaw, shout out ikaw ka naman. ba? Hello, ma'am. Kabago-bago mo, ha? Tsaka si Denise Gonzalez po. Salamat po sa panonood. Ay, Mga yay! kabatas. Si Denise, yay! Magandang hapon at si Miss Jen. Alright. So, nakikinig yung mami mo? Nakikinig mami mo? Nanonood. Oh, mami, nanonood ng hentai yung anak nyo, ha? Umamin. Ay, Ma'am Buena. Diba? Thank you. Mula po sa bumubuo. Ba't wala akong bed? Ayun. Mula po sa bumubuo ng Basta Batas sa pamumuno po ng aming President and CEO na si Mr. Noel Galvez kasama sina Bruce Mones, Victor Villanueva, ganun din po ang mga production team, ang ating mga interns from Lasal mula sa iba't ibang himpilan ng aming radyo. Tapos puso pa kaming nagpapasalamat sa inyong panonood at pakikinig. Uy, ang Basta Batas ay patuloy po magbibigay ng kaalaman sa batas upang kayo ay maging mabuti, mapanuri at responsableng mamamayan ng bayan. Obo? Ito po. Umabol. Ito po si Jen Galvez na lagi nagpapaalala kung may tama purihin, kung may mali punahin. Aba, Until next week, Gunado. Hernan Radio, see you on Facebook. Alam, every Friday na yan. Yan ang problema eh. God bless Pag you and napuri, umano God naman, bless the masyadong feeling. Philippines. This is your Vanguard Radio Network.
Very good. Oh, important reminder na. Reminder. The opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta Batas. Basta batas. Basta Batas.